Itinapon sa ulan si Felisa, habang si Mateo ay nakikipagtawanan sa kanyang bagong kasintahan sa loob ng mansyon. "Wala kang kwentang asawa, lumayas ka rito," sigaw ni Mateo. Ngunit huminto ang isang marang, yung sasakyan si Lucrecia dala ang lihim na bilyong yaman ni Felisa. Tapos na ang pagtitiis babangon si Felisa upang bawiin ang kanyang dignidad. Paano niya pababagsakin ang mga nagpahirap sa kanya? "Huwag mong ang ihambing ang basurang pinagmulan mo sa pamilya, Ilustre Felisa. Isang hamak na nurse ka lang na kinuha namin sa putikan kaya matuto kang lumugar." Ang talim ng bawat salita ni Senyora Teresa ay tila isang mariing sampal na bumasag sa katahimikan ng malaking kusina. Sa harap ng nagbabagang kala nakatayo si Felisa, hawak ang sandok, habang maingat na hinahalo ang sinigang na baboy, ang paboritong putahe ng kanyang biyenan. Pagod na pagod ang kanyang katawan mula sa 12 oras na shift sa ospital, ngunit hindi siya nagreklamo. Naroon siya nagpapawis, tinitiis ang init ng apoy at ang mas matinding init na mga panlalait na matagal nang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Mula nang pakasala niya si Mateo, nanginig ang kamay ni Felisa. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahan dumulas mula sa kanyang mga daliri, lumapag ito ng walang ingay sa ibabaw ng malinis na basahan sa tabi ng kalan. Nakaramdam siya ng matinding panunuyo sa kanyang lalamunan, isang mapait na lasa na tila abo na hindi niya mailwa. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya sumagot. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng husto, bawat tibok ng puso ay may kasamang matalas na kirot na tila may isang mahabang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang kaibuturan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Sa makintab na takip ng kaldero, isang babaeng maputla may malalalim na mata dahil sa puyat at halos hindi na makilala ang sarili. "Ito ba ang kabayaran sa lahat ng gabi na hindi ko ipinatong ang aking pagod para lamang pagsilbihan ang mga taong kailanman ay hindi ako itinuring na tao?" "Senyora!" ang bulong ni Felisa. Ang boses niya ay halos isang gasgas na hangin sa gitna ng malaking silid. "Pakiusap po kahit na yon lang. Kailangan ko pong pumunta sa ospital. Tumawag po ang doktor ni nanay. Lumalala ang kondisyon niya." Isang mapang-uyam na tawa ang sumabog mula sa mga labi ni Senyora Teresa habang pinapagpag niya ang kanyang mamahaling seda na damit. "Huwag mo akong idaan sa mga drama mo tungkol sa nanay mo, Felisa. May mga importanteng bisita kami na yung gabi. Darating si Clara at ang kanyang pamilya. Gusto kong maperpekto ang hapunan na yan. Kung aalis ka, sino ang magsisilbi sa amin? Ang mga katulong, alam mo namang hindi sila marunong mag-ayos ng lamesa tulad ng pagsasanay ko sa iyo." Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Mateo, ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng mamahaling polo mabango at mukhang handang-handa para sa pagtitipon. Agad na lumapit si Felisa sa kanya, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay humawak sa braso ng asawa, nagmamakaawa. "Mateo, please, tulungan mo ako." Pagmamakaawa ni Felisa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. "Si nanay critical ang lagay niya sa ospital. Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Sabi ng doktor, baka hindi na siya umabot." Tumingin si Mateo kay Felisa, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng inis at pag-aalangan sa kanyang mukha. Tumingin muna siya sa kanyang ina bago dahan-dahang tinagunal ang mga kamay ni Felisa sa kanyang braso. "Felisa, please understand naman," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pasensya na mas masakit pa kaysa sa galit. "Importante ang dinner na ito para sa kumpanya natin. Si Clara ang pamilya niya ang huling pag-asa ng business natin para makakuha ng bagong investment. Kung aalis ka ngayon, magagalit si Mama. Pagkatapos ng party, pangako sasamahan kita sa ospital." Pagkatapos ng party, ulit ni Felisa, ang kanyang boses ay nanginig sa matinding hindi paniniwala. "Mateo, ang nanay ko ang namamatay. Paano mo nagagawa yun? Nahin ang negosyo ninyo kaysa sa huling sandali ng buhay ng nanay ko." "Felisa, huwag ka namang makasarili." Ang mabilis na sagot ni Mateo, ang kanyang muka ay namula sa hiya at galit habang nakatingin sa kanyang ina. "Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito. Kung mahal mo talaga ako, susuportahan mo ako ngayon. Hihilingin mo ba
Naiwan ko ang mga bisita ni Mama para lang sa isang bagay na maaari namang maghintay, huminahon ka nga. Bago pa man makasagot si Felisa, ang matinis na tunog ng telpo, no sa sala ay bumasag sa tensyon ng gabi. Ang tunog na iyon ay tila isang babala ng kamatayan na gumapang sa bawat sulok ng mansyon. Isang katulong ang mabilis na sumagot at pagkalipas ng ilang sandali, tumakbo ito patungo sa kusina na may takot sa mga mata. Ate Felisa? Bulong ng katulong, ang boses nito ay nangangatog. Ang ospital po. Tumawag po uli ang doktor. Wala na daw po si Aling Rosa. Ang mundo sa paligid ni Felisa ay tila biglang huminto. Ang tunog ng umaapaw na sabaw sa kalan, ang mabangong amoy ng pagkain at ang maranyang dekorasyon ng kusina ay biglang naglaho sa kanyang paningin. Nakaramdam siya ng isang malakas na hampas sa kanyang ulo na naging dahilan upang manghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, habang ang hangin ay tila ipinagkait sa kanya. Walang luha na lumabas sa kanyang mga mata sa unang ilang segundo. Ang sakit ay napakabigat para sa simpleng pag-iyak. Ang kanyang ina ang tanging taong nagmahal sa kanya, nang walang kondisyon ay pumanaw na mag-isa sa isang malamig na silid sa ospital, habang siya ay narito pinipilit na magluto para sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ayan, tapos na ang grama mo. Ang malamig na tinig ni Chloe, ang kapatid ni Mateo, nakakapasok pa lamang sa kusina habang nag-aayos ng kanyang hikaw. Namatay na pala eh. Wala ka nang magagawa doon. Kaya pwede ba asikasuhin mo na ang lamesa? Huwag kang mag-inarte dyan sa sahig na parang bata. Tumingin si Felisa kay Chloe at pagkatapos ay kay Mateo. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting habag o galit sa mukha ng kanyang asawa para sa kawalang puso ng kapatid nito. Ngunit nanatiling nakatayo si Mateo doon nakayuko, iniiwasan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon naramdaman ni Felisa ang huling piraso ng kanyang pag-ibig para kay Mateo na tuluyang namatay at naging malamig na abo. Sa gitna ng kanyang pighati, mabilis na tumayo si Felisa gamit ang natitirang lakas ng kanyang katawan. Tinalikuran niya ang kalan at naglakad patungo sa counter kung saan nakalagay ang kanyang lumang canvas bag. Gusto na niyang umalis. Wala na siyang pakialam sa mga ilustre sa kanilang mansyon o sa kanilang yaman. Gusto na lamang niyang makasama ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Saan ka pupunta? Hinarangan ni Senyora Teresa. Ang pintuan ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang baywang. Paalisin ninyo ako, sabi ni Felisa, ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon, ngunit may nakatagong lamig na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Aalis na ako sa bahay na ito. Hinding-hindi na ako babalik. Hindi ka maaring umalis ng ganyan-ganyan na lang? Sigaw ni Chloe, na biglang lumapit at hinablot ang canvas bag mula sa kamay ni Felisa. Mama, tingnan mo, kanina ko pahinahanap ang nawawalang diamond necklace mo na nakalagay sa kwarto mo. Sigurado akong kinuha ng babaeng ito bago siya magpasyang tumakas. Ano? Ang gulat na tanong ni Mateo. Bago pa man makapagsalita si Felisa, marahas na binaligtad ni Chloe ang bag sa ibabaw ng lamesa. Ang mga personal na gamit ni Felisa, ang kanyang pitaka, ang kupas na panyo ng kanyang ina, ang kanyang mga lumang dokumento ay nagkalat sa mesa. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang nagnaningning na kwintas na may malalaking brilyante ang lumabas na lumika ng isang nakasisilaw na kislap sa ilalim ng ilaw ng kusina. Nalaki ang mga mata ni Felisa. Hindi sa akin yan. Hindi ko kailanman hinawakan ng kwintas na yan. Huli ka! Ang sigaw ni Senyora Teresa. Ang kanyang mukha ay napuno ng tagumpay at matinding galit. Magnanakaw, isang hamak na magnanakaw na pumasok sa aming pamilya. Mateo, tingnan mo ang pinakasalan mo, ninan. Nakawan tayo habang nagkukunyari siyang nagdadalamhati para sa kanyang ina. Tumingin si Felisa kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Mateo, naniniwala ka ba sa kanila? Kasama mo ako buong magdamag. Alam mo hindi ko magagawa yan. Pakiusap, Mateo. Ngunit ang mukha ni Mateo ay unti-unting napuno ng pagkasuklam. Tumingin siya sa kwintas at pagkatapos ay kay Felisa na tila nakakita siya ng isang maruming hayop. Maling-mali ako sa iyo, Felisa.
Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkabigo na binalot ng galit. Akala ko mabuti kang tao, pero hindi ko akalain na gagamitin mo ang kamatayan ng nanay mo para lang magnakaw sa amin. Lumayas ka rito. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Mateo, ang tanging nasabi ni Felisa habang ang kanyang puso ay tuluyang nawasak sa libu-libong peraso. Ilayas niyo ang babaeng yan. Utos ni Senyora Teresa sa dalawang malalaking gwardiya na pumasok sa kusina. Itapon niyo siya sa labas at huwag ninyong hahayaang makapagdala ng kahit anong gamit mula sa bahay na ito. Kinaladkad si Felisa ng mga gwardiya sa mahabang pasilyo ng mansyon, habang sina Teresa at Chloe ay nakangiting nakatingin sa kanya mula sa itaas ng hagdanan. Si Mateo ay tumalikod pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto, iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng kawalang awa. Marahas na itinulak si Felisa, palabas ng malaking gate ng mansyon ilustre. Bumagsak siya sa basang aspalto ng kalsada habang ang malakas na buhos ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na damit. Ang mabigat na bakal na pinto ng gate ay sumara ng napakalakas na nyanig ang basang semento at tuluyang nagkulong sa kanya sa madilim na mundo sa labas. Nakahandusay si Felisa sa ilalim ng bagyo. Ang ulan ay humahampas. Sa kanyang muka, hinahalo ang kanyang mga luha sa maruming tubig sa kalsada. Hawak-hawak niya ang kanyang basang panyo habang ang kanyang buong katawan ay nangangatog sa lamig at matinding pighati. Wala siyang pera, walang tirahan, at ang kanyang ina ay patay na. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang dignidad ay itinapon sa putikan ng mga taong pinaglingkuran niya ng may katapatan. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng bagyo, narinig ni Felisa ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na paparating sa kanya. Ang maliwanag na liwanag ng mga headlight nito ay tumama sa kanyang mga basang mata. Wala siyang lakas upang tumayo o umiwas. Ipikit na lamang niya ang kanyang mga mata, naghihintay na wakasan ng paparating na sasakyan ang kanyang walang katapusang dusa. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga headlight ay unti-unting lumapit, binalot ang buong katawan ni Felisa na nakahandusay sa basang kalsada. Himintay niya ang huling hampas, ang huling sakit na magpapalaya sa kanya mula sa malupit na mundong ito. Ngunit sa halip na banggain siya ang marang, yung sasakyan ay dahan-dahang huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang nanginginig na katawan. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay nanatiling banayad sa gitna ng bagsak ng ulan. Bumukas ang pinto sa likod at isang malaking itim na payong ang bumukas na sumangga sa marahas na agos ng tubig mula sa langit. Isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang humakbang sa basang semento. Isang eleganting babae na may suot na mamahaling trench coat ang lumapit kay Felisa. May hawak siyang panyo at sa kanyang mukha ay walang bakas ng pandiri kundi isang malalim na habag at lungkot. Diyos ko, Felisa! Bulong ng babae, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may otoridad. Lumuhod siya sa basang kalsada, walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling damit. Salamat sa Diyos at nahanap kita sa tamang panahon. Sino ho kayo? Ang nanghihinang tanong ni Felisa bago tuluyang binalot ng kadiliman ang kanyang paningin. Nang muling idilat ni Felisa ang kanyang mga mata, hindi na ang malamig na ulan ang humahampas sa kanyang balat. Ang kisamis sa kanyang itaas ay malinis at puti at ang amoy ng antiseptic at malinis na linen ay pumasok sa kanyang ilong. May naramdaman siyang banayad na init sa kanyang kanang kamay. Isang manipis na karayom ng dextrose ang nakatusok doon, nagpapadaloy ng lakas sa kanyang tuyong mga ugat. Ang silid ay pribado, tahimik at napapaligiran ng mga modernong kagamitang pang-medikal na tanging ang mga mayayaman lamang ang nakakabayad sa mga pribadong klinika. Sa tabi ng kanyang kama nakaupo ang parehong eleganteng babae na nakita niya sa kalsada. Nagbabasa ito ng legal na dokumento, ngunit nang mapansin ang paggalaw ni Felisa agad, nitong ibinaba ang mga papel at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang biglang babangon, Felisa. Mahina ka pa, malumanay na sabi ng babae habang inaayos ang kumot sa dibdib ni Felisa. Ligtas ka na rito, walang makakasakit sa'yo rito. Nasaan ako, sino po kayo? Paano niya po nalaman ang pangalan ko? Sunod-sunod na tanong ni Felisa
Ang kanyang puso ay nagsisimula ng kabahan sa takot at kalituhan. Ngumiti ng bahagya ang babae, isang ngiti na puno ng kapanatagan. Ako si Ate Lucrecia Valderrama. Ako ang personal na abogado at malapit na kaibigan ng iyong yumaong ina si Aling Rosa. Natigilan si Felisa. Parang binalot ng yelo ang kanyang utak sa narinig. Abogado ni nanay pero? Paano po mangyayari yon? Isang simpleng tindera lang si nanay sa palengke. Halos hindi nga sapat ang kita namin para sa mga gamot niya bago siya pumanaw. Bakit siya magkakaroon ng isang tulad ninyo? Huminga ng malalim si Lucrecia at kinuha ang isang eleganteng leather folder mula sa mesa. Binuksan niya ito at ipinakita kay Felisa ang isang dokumentong may selyo ng pamahalaan at pirma ng kanyang ina. Felisa, ang iyong ina ay hindi isang simpleng tindera. Siya si Rosa Rojas Ilustre, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Rojas sa Negros. Ang iyong ina ay pagmamay-ari ang Hacienda Negros, ang pinakamalawak na lupain ng asukal sa Kabisayaan, at mayroon siyang lihim na trust fund na nagkakahalaga ng mahigit $108 milyong. Parang gumuhumuli ang mundo ni Felisa, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa hindi mapaniwalaang katotohanan. $108 milyong at may ari-arian kami sa Negros. Kung totoo yan, bakit kami naghirap? Bakit kailangan magkasakit at mamatay ni nanay sa isang pampublikong ospital na walang sapat na kagamitan? Bakit niya hinaya ang tiisin ko ang lahat ng pang-aapi ng pamilya ni Mateo? Umiyak si Felisa, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa malinis na unan. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang bagong sugat na bumubukas sa kanyang dibdib. Dahil mahal ka ng nanay mo, Felisa? Marahang paliwanag ni Lucrecia, ang kanyang boses ay nanginginig din sa emosyon. Alam ni Rosa ang tungkol sa pamilya Ilustre bago mo pa man pakasalan si Mateo. Alam niya ang pamilyang yon ay mamamatay tao at mukhang pera. Ang tatay ni Mateo bago siya mamatay ay sinubukang kamkamin ang lupa ng nanay mo sa Negros, ngunit nabigo. Nang malaman ni Rosa na nagmamahalan kayo ni Mateo, natakot siya. Alam niyang kung malalaman ng mga Ilustre ang tungkol sa yaman mo, pakakasalan ka lang nila para sa pera. At pera at regapos ay rurundutin ang buhay mo. Ipinatong ni Lucrecia ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ni Felisa. Kaya gumawa kami ng isang legal na kasunduan, isang lihim na trust fund. Ang lahat ng yaman ay nakapangalan sa iyo, ngunit hindi mo ito maaaring hawakan o malaman hanggat hindi nagaganap ang isang kondisyon. Anong kondisyon po? Tanong ni Felisa habang pinupunasan ang kanyang basang muka. Ang kondisyon ay kapag ipinakita ng mga Ilustre ang kanilang tunay na kulay. Kapag itinaboy kanila ng walang awa, sinira ang iyong dignidad, o pinilit kang makipaghiwalay ng walang anuman habang ikaw ay walang kasalanan. At nangyari na ngayon kagabi nang itapon kanila sa ulan at akusahan ng pagnanakaw. Inilabas ni Lucrecia ang isang dokumentong pinirmahan ni Mateo. Kagabi, nagpadala si Mateo ng pirmadong papel ng diborsyo sa aming tanggapan na nagpapatunay na tinapos na niya ang inyong kasal. Natahimik si Felisa. Naalala niya ang bawat salita ni Mateo kagabi, ang malamig na tingin nito at ang pagtalikod nito habang siya ay kinaladkad ng mga gwardiya. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 3 taon ay nagtapos sa isang basang aspalto. Ipinagtanggol ko sila, Ate Lucrecia. Bulong ni Felisa. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tiniis ko ang gutom, ang puyat, ang mga mura ni Senyora Teresa dahil akala ko ay mahal ako ni Mateo. Pero hinayaan niyang mamatay si nanay ng mag-isa. At pagkatapos ay itinapon niya ako na parang basurang walang halaga. Lumapit si Lucrecia at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Felisa gamit ang malambot na panyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng batang babae may dalang init at determinasyon na tila muling nagbigay ng buhay sa natutulog na kaluluwa ni Felisa. Huwag ka nang umiyak, aking anak, bulong ni Lucrecia. Dahil mula sa araw na ito, hindi ka na muling luluhod sa kanila. Ang kanilang kapangyarihan sa iyo ay tapos na. Inabot ni Lucrecia ang isang maliit na kahon na pelos mula sa kanyang bag at binuksan ito sa harap ni Felisa. Sa loob
ay may nakalagay na isang lumang singsing na ginto na may nakaukit na pamilyar na disenyo, isang selyo ng pamilya Rojas, kapareho ng disenyo ng singsing na nakita ni Felisa sa tabi ng kanyang ina sa ospital. "Ano po yan?" tanong ni Felisa. "Iyan ang singsing ng iyong ama?" ang seryosong sagot ni Lucrecia. "Ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Bago pumanaw ang iyong ina, iniwan niya sa akin ang isang lihim na sulat na nakatabi sa aming safe." Kinuha ni Lucrecia ang isang lumang sulat mula sa folder. Ang selyo nito ay gawa sa pulang wax na may parehong marka ng singsing. "Ano pong nakasulat dyan?" ang tanong ni Felisa habang nararamdaman ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Tumingin si Lucrecia sa sulat ng may seryosong mukha. "Ang sulat na ito ay naglalaman ng babala mula sa iyong ina. Sinasabi rito na ang pamilya Ilustre, partikular na si Senyora Teresa, ay may direktang kinalaman sa pagkamatay ng iyong ama 30 taon na ang nakalilipas upang makuha ang Hacienda Negros. At natatakot si Rosa na kapag nalaman mo ang katotohanan, maaari ka nilang patayin." Nanlaki ang mga mata ni Felisa. Ang kanyang puso ay dahan-dahang bumubuo ng isang matinding galit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang mga taong nagpahirap sa kanya, ang mga taong pumatay sa kanyang ina sa pamamagitan ng kapabayaan, ay ang parehong mga tao na sumira sa kanyang buong pamilya noon pa man. Ang pag-iwan sa Maynila ay tila pagising mula sa isang mahabang bangungot para kay Felisa. Habang ang eroplano ay dahan-dahang lumilipad pa itaas, pinagmasdan niya mula sa bintana ang pagliit na mga nagtataasang gusali ng lungsod na naging saksi sa kanyang mga pagtitiis. Ang kanyang lumang uniforme ng nurse ay pinalitan na ng isang payak, ngunit malinis na bestida na binili ni Lucrecia para sa kanya. Kahit wala na siya sa mansyon ng mga Ilustre, ang bigat ng nakaraan ay nanatili pa ring nakasabit sa kanyang balikat, isang tahimik na anino na tumanging umalis. Pagkarating nila sa Negros, ang simoy ng hangin ay agad na nagbago. May kakaibang tamis ang hangin, dundala ng malalawak na tubuhan na sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Sa dulo ng isang mahabang kalsada na napapaligiran ng mga dambuhalang puno ng akasya, nakatayo ang isang lumang mansyon na gawa sa bato at nara ang ancestral house ng pamilya Roxas. Bagaman luma ang bawat haligi nito, ay nagpapakita ng nakaraang karangyaan at katatagan. Isang matandang lalaki na may kulubot na balat ngunit may napakabait na mga mata ang mabilis na naglakad patungo sa kanila nang huminto ang kanilang sasakyan. Siya si Mang Tasio, ang matapat na katiwala ng Hacienda Negros na naglingkod sa pamilya Rojas sa loob ng 4 na dekada. "Diyos ko, Lucrecia!" Bulong ni Mang Tasio, ang kanyang boses ay nangangatog sa matinding emosyon habang nakatingin kay Felicia. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Si Rosa ba ang nakikita ko kamo? Hangkamukha mo ang iyong ina, iya." Agad na lumapit si Felicia sa matanda. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init mula rito, isang pakiramdam ng tahanan na matagal nang nawala sa kanya. "Ako nga po, Mang Tasio. Ako po si Felicia, ang anak ni Rosa. Salamat sa may kapal at nagbalik ka na sa iyong tunay na tahanan," sabi ng matanda, habang dahan-dahang ginagabayan si Felisa patungo sa loob ng mansyon. Bago pumasok sa malaking pinto, huminto muna si Felisa sa may damuhan. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ng tuyong lupa ng hacienda. Kumuha siya ng isang fistful ng maitim at mayaman na lupa, hinahayaang dumulas ito sa kanyang mga daliri. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng isang malalim na koneksyon sa kanyang mga ninuno, isang tahimik na lakas na tila bumangon mula sa ilalim ng lupa upang yakapin ang kanyang nagdurusang kaluluwa. "Dito ako nagmula." Dito nang arap si nanay bago niya piniling magsakripisyo sa Maynala. Nang sumapit ang gabi, inihatid ni Mang Tasio si Felisa sa lumang silid ng kanyang ina sa ikalawang palapag. Ang silid ay malinis, walang alikabok na nagpapatunay na inalagaan ito ng matanda sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng lumang kahoy na nara at ang banayad na simoy ng hangin mula sa bukid na pumapasok sa bintana ay nagbigay ng pansamantalang katahimikan sa puso ni Felisa. Nagdala si Mang Tasio ng isang baso ng mainit na salabat at umupo sa tabi ni Felisa upang magkwentuhan. "Alam mo, Felisa,
Simula ng matanda, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan sumasayaw ang mga dahon ng tubuhan sa dilim. Ang iyong ina ay ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Iniwan niya ang lahat ng yaman na ito dahil sa pag-ibig sa iyong ama. Ngunit nang pumanaw ang iyong ama sa isang misteryosong aksidente, natakot siya. Alam niyang ang pamilya Ilustre ay walang ibang hinangad kundi ang lupang ito. Kaya pinili niya magtago sa Maynila, mamuhay ng payak, upang protektahan ka mula sa kanilang kasakiman. Bakit po ganoon sila katakaw sa kapangyarihan Makantasiyo? Tanong ni Felisa, ang kanyang boses ay puno ng lungkot habang hinahawakan ng mainit na baso. Bakit kailangang magbayad ang pamilya ko para sa kanilang kasakiman? Dahil ang mga taong walang sariling dignidad ay laging naghahanap ng yaman ng iba upang punan ang kanilang kakulangan. Sagot ni Mang Tasio nang may malalim na buntong hininga. Ngunit huwag kang mag-alala, iha. Ang lupaing ito ay may sariling paraan ng pagganti. Narito kami para sa iyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Felisa na maglakad-lakad sa mahabang pasilyo ng ikalawang palapag upang mapawi ang kanyang puya. Habang naglalakad, napansin niya ang isang malaking pinto na gawa sa mabigat na kahoy na mahogani sa pinakadulo ng pasilyo. Ang pinto ay may malaking kadena at isang luma ngunit matibay na kandado. Mang Tasio, tawag ni Felisa nang makita ang matanda na paakyatin upang mag-ayos ng mga gamit. Ano po ang nasa loob ng silid na yan? Bakit kailangan itong ikadena ng ganyan kahigpit? Biglang namutla ang mukha ni Mang Tasio at umiwas siya ng tingin kay Felisa. Huwag mo munang bumuksan ang silid na yan, iha. May mga alaala doon na hindi pa hadang magpakita sa'yo. Mas mabuting magpahinga ka muna at huwag isipin ang silid na yan sa ngayon. Nagtaka si Felisa sa reaksyon ng matanda. Nuwit hindi na siya nagtanong pa upang irespeto ang desisyon nito. Nagbalik siya sa kanyang silid, ngunit ang misteryo ng nakakandadong pinto ay nanatiling nakasabit sa kanyang isip. Samantala sa silid-aklatan, sa ibaba tahimik na nagbabasa si Lucrecia, nang biglang tumunog ang telepo no sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog nito ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng gabi. Mabilis na sinagot ni Lucrecia ang tawag. Ate Lucrecia, sabi ng kanyang pinagkakatiwala ang contact mula sa Maynila, ang boses nito ay puno ng kaba. May masamang balita. Nagain ng opisyon na kaso ng pagnanakaw si Mateo at si Senyora Teresa laban kay Felicia. Naglunsad din sila ng isang malawakang kampanya sa media upang i-broadcast ang mukha ni Felicia bilang isang takas na magnanakaw upang tuluyan siyang sirain sa buong bansa. Napakapit ng mahigpit si Lucrecia sa hawakan ng telefon, o ang kanyang muka ay napuno ng matinding galit habang nakatingin sa hagdanan patungo sa silid ni Felisa na ngayon ay tahimik na natutulog. Ang unang sikat ng araw na tumama sa mga bintanang gawa sa kapis ay nagdala ng bagong liwanag sa silid ng yumaong si Aling Rosa. Nagising si Felisa na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, wala na ang matinding kaba na dating gumigising sa kanya tuwing umaga sa mansyon ng mga Ilustre. Ang takot na magkamali sa pagluluto, ang takot sa sigaw ni Senyora Teresa, o ang takot sa malamig na tingin ni Mateo. Upang palipasin ang oras, nagpasya si Felisa na linisin ang lumang aparador ng kanyang ina. Sa pinakaikailaliman ng isang lihim na drawer na gawa sa mababang bahagi ng aparador, nakakita siya ng isang maliit na tala-arawan na binalot sa lumang tela. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa kalumaan, ngunit ang pambihirang sulat kamay ng kanyang ina ay nanatiling malinaw at maayos. Dahan-dahang binuksan ni Felisa ang tala-arawan at ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang tinig na nagmula sa kabilang buhay. Nobyembre numero 1998. Ang simula ng nakasulat sa pahina. Ngayong araw na ito, tinanggihan ko uli ang alok ni na Fernando at Teresa Ilustre na bilhin ang Hacienda Negros. Alam ko ang kanilang tunay na balak. Gusto nilang kontrolin ang buong industriya ng asukal sa reyon sa pamamagitan ng masasamang paraan. Hindi ko ibebenta ang lupaing ito dahil ito ang buhay ng daan-daang pamilya ng mga magsasaka na naglingkod sa amin. Inilipat ni Felisa ang pahina sa isang mas bagong petsa, kung saan ang sulat ng kanyang ina ay may bakas na ng pangangatog ng kamay.
Mayo 15, 2018. Nakikita ko ang pagtingin ng aking anak na si Felisa sa batang si Mateo Ilustre. Masakit para sa akin na makitang ang puso ng aking anak ay napunta sa pamilya ng mga taong sumira sa aming buhay. Ngunit hindi ko siya pipigilan. Kailangan niyang matutunan ang leksyon ng buhay sa kanyang sariling mga karanasan. Kung sakaling maging marupok ang kanyang puso at ibigay niya ang kanyang tiwala sa mga ilustre, hahayaan ko ang panahon na magturo sa kanya. Ngunit nag-iwan ako ng proteksyon. Kapag dumating ang araw na itinapon nila siya na parang basurang walang halaga, makukuha niya ang buong yaman ng pamilya Rojas upang bawiin ang aming dignidad. Bumuhos ang panibagong luha sa mga mata ni Felisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding pagkaunawa at pasasalamat. Ang kanyang ina ay hindi kailanman naging mahina. Ang pagtira nila sa isang maliit at lumang bahay sa Maynila, ang pagtitipid at ang simpleng pamumuhay ay isang malaking sakripisyo ng kanyang ina upang protektahan siya mula sa mga mapang-aping mata ng mundo. Ipinasaran ni Felisa ang tala-arawan at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Tumayo siya inayos ang kanyang sarili at mabilis na bumaba sa silid-aklatan kung saan nakaupo si Ate Lucrecia habang nagpapakape. Ate Lucrecia. Ang tawag ni Felisa, ang kanyang boses ay may kakaibang katatagan na hindi pa kailanman narinig ng abogado mula sa kanya. Ayoko nang maging biktima. Ayoko nang umiyak para sa mga taong hindi kailanman nagpahalaga sa akin. Pakiusap turuan mo ako kung paano mamahala sa negosyo. Gusto kong protektahan ang lupaing ito at ang mga taong umaasa rito. Napatingin si Lucrecia sa kanya at isang malapad na ngiti ng pagmamalaki ang lumabas sa mga labi ng matandang abogado. Ibinaba nito ang kanyang tasa ng kape at tumayo. Yan ang totoong anak ni Rosa Rojas, sabi ni Lucrecia ng may galak. Handa akong ituro sa iyo ang lahat ng aking nalalaman, Felisa. Mula ngayon, hindi ka na lang isang nurse. Ikaw na ang senyorita ng Hacienda Negros. Nang hapon ding iyon, pinalibot ni Mang Tasio si Felisa sa malawak na tubuhan upang ipakilala siya sa mga magsasaka. Habang naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nakita ni Felisa ang hirap ng buhay ng mga manggagawa. Ang kanilang mga damit ay may mga tahi at punit, at ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding pagod at kakulangan sa sapat na sahod. Magandang hapon po sa inyong lahat, ang bati ni Felisa habang nagtitipon ang mga magsasaka sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ako po si Felisa, ang anak ni Aling Rosa. Nabalitaan ko po mula kay Mang Tasio na nabawasan ang inyong mga benepisyo at sahod sa nakalipas na mga taon dahil sa maling pamamahala ng mga dating mamumuhunan. Isang matandang magsasaka ang naglakas loob na magsalita. Senyorita Felisa, totoo po. Halos hindi na po sapat ang kinikita namin para sa gamot ng aming mga anak. Natatakot po kami na baka ibenta ang lupaing ito sa mga mayayamang taga Maynila. Bumiti si Felisa ng buong tamis at umiling. Hinding-hindi ko ibebenta ang Hacienda Negros. Kayo ang puso ng lupaing ito. Mula sa araw na ito, ibabalik ko ang inyong tamang sahod at magpapatayo tayo ng isang libreng klinika sa bukid kung saan maaari kayong makakuha ng libreng gamot at tseke sa kalususugan. Nagkaroon ng bulungan ng kagalakan sa gitna ng mga magsasaka. Isang maliit na batang babae na may suot na lumang bistida ang dahan-dahang lumapit kay Felisa. May hawak itong isang simpleng bulaklak ng pulang gumamela at inabot ito sa kanya ng may pag-aalinlangan. Para sa iyo po, Senyorita Felisa, bulong ng bata habang nakatungo. Salamat po dahil hindi niyo kami nakalimutan. Mabuhi ka po. Lumuhod si Felisa upang maging kapantay ng bata. Kinuha niya ang bulaklak at inilagay ito sa kanyang tainga pagkatapos ay niyakap ng mahigpit ang bata. Salamat, Irog! Pang-ako protektahan ko kayo! Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon bago lumubog ang araw, nagkwento si Mang Tasio tungkol sa mga huling buwan ng ina ni Felisa sa Maynila. May isa palang bagay na gusto kong itanong sa iyo, Felisa. Simula ni Mang Tasio habang naglalakad sila. Nung nasa ospital ang iyong ina sa Maynila, may nakikita ka bang lalaki na palaging bumibisita sa kanya kapag wala ka? Kumunot ang noni Felisa sa pagtataka. Wala naman po.
Palagi akong naroon kapag libre ang oras ko sa trabaho. Bakit niyo po naitanong? Dahil bago pumanaw si Rosa, paliwanag ng matanda. Tumawag siya sa akin. Sinabi niyang may isang misteryosong lalaki na madalas mag-iwan ng pera at gamot para sa kanya sa counter ng ospital. Ngunit kailanman ay ayaw itong tanggapin ng iyong ina. Sabi ng lalaki ginagawa niya yon dahil may malaking utang na loob siya sa pamilya Roxas. Sino po ang lalaking yon? Tanong ni Felisa na naramdaman ang muling pagising ng isang misteryo. Hindi rin sinabi ni Rosa, ilag ng matanda. Ngunit sinabi niyang ang lalaking yon ay may hawak ng isang lihim na maaaring magpabagsak sa pamilya ilustre. Nang sumapit ang malalim na gabi, nakatayo si Felisa sa tabi ng bintana ng kanyang silid, tinitingnan ang malawak na bukid na nababalot ng kadiliman. Ang hangin ay malamig at tahimik, ngunit nang ibaling niya ang kanyang tingin sa may malaking gate sa dulo ng kalsada, napansin niya ang isang madilim na anino sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Sa gitna ng kadiliman, isang mabilis na kislap ng liwanag, ang refleksyon ng ilaw mula sa lente ng isang kamera ang tumama sa kanyang mga mata. May isang taong nakatayo doon, nakatago sa mga halaman at kumuha ng litrato sa mansyon at kay Felisa na nakatayo sa bintana. 4 na buwan ang mabilis na lumipas sa Hacienda Negros at ang bawat araw ay naging isang larangan ng matinding pagsasanay para kay Felisa. Sa ilalim ng mahigpit at matalinong gabay ni Ate Lucrecia, ang dating mahiyain at takot na yutang nurse ay dahan-dahang nawala at sa kanyang kinaroroonan ay sumibol ang isang babaeng may matatag na paninindigan. Araw at gabi ang silid-aklatan ng mansyon ay nababalot ng liwanag habang pinag-aaralan ni Felisa ang mga financial statement, batas sa kalakalan ng asukal at mga estratehiya sa pamumuhunan. Ang kanyang asanayan sa ospital kung saan kailangan ang bilis ng pag-iisip, tiyaga at kawalan ng pagkakamali sa ilalim ng matinding presyon ay naging kanyang pinakamalaking sandata sa mundo ng negosyo. Kasabay ng pagbabago ng kanyang isip, ang pagbabago ng kanyang buong pagkatao. Isang umaga nagpasya si Felisa na ipaputol ang kanyang mahabang buhok na dating palaging nakatali ng pahapyaw tuwing naglilingkod sa mansyon ng mga ilustre. Ang kanyang bagong gupit na maikling buhok na hanggang balikat ay nagbigay sa kanya ng isang formal at eleganteng anyo. Pinalitan niya ang kanyang mga lumang damit na mga tahi at akmang, business suit at eleganteng Filipiniana na idinisenyo para sa isang tunay na may-ari ng hacienda. Nakatayo si Felisa sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang maikling buhok at ang malinis na kwelyo ng kanyang puting blazer. Dati, tuwing titingin siya sa salamin, ang tanging nakikita niya ay isang babaeng may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa puyat sa pag-aalaga sa pamilya ilustre, isang babaeng laging nakatungo at may takot sa mga mata. Ngunit ngayon ang babaeng nakatayo sa salamin ay may tuwid na likod, nakataas ang baba at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa linaw at katatagan. Hindi ka na muling masasaktan o aapihin ng kahit sino man, Felisa, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang isang munting ngiti ng tiwala sa sarili ay lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang unang malaking pagsubok ay dumating ng idaos ang taunang pagpupulong ng Sugar Planters Association sa Bacolod. Ang silid ng Marangyang Hotel ay puno ng mga mayayamang negosyante at matatandang Panginoong may lupa na karamihan ay mga lalaki. Marami sa kanila ang nag-aakala na ang bagong tagaggamana ng Hacienda Negros ay isang batang babae na madaling manipulahin at takutin. Nang pumasok si Felisa sa bulwagan kasama si Ate Lucrecia, ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang otoridad na gumising sa respeto ng mga taong nasa loob. Sa gitna ng pagpupulong isang matandang negosyante na nagang-alang Don Roberto ang sumubok na maliitin si Felisa. Senyorita Felisa, bago ka pa lamang sa industriyang ito. Ang alok mong presyo para sa pagbebenta ng raw sugar ay napakataas. Baka gusto mong ibaba ito ng 10% upang hindi ka malugi sa mga mamumuhunan mula sa Maynila. Tumingin si Felisa kay Don Roberto ng may kalmadong muka. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang folder at inilabas ang isang malalim na ulat sa merkado. Don Roberto. Ang simula ni Felisa, ang kanyang boses ay malinaw,
at nakakakuha ng atensyon ng lahat sa silid. Batay sa aming ulat sa global sugar yield ngayong quarter, merong malaking kakulangan sa produksyon ang Brazil at Thailand dahil sa El Niño. Ang presyo ng asukal sa pandaigdigang merkado ay tataas ng 15% sa susunod na 2 buwan. Ang pagbaba ng presyo ngayon ay isang malaking pagkakamali na magpapalugi sa ating mga lokal na magsasaka habang ang mga middleman mula sa Maynila ang makikinabang. Iniharap ni Felisa ang graph sa mesa. Kaya hindi ko ibababa ang presyo. Sa katunayan, itataas natin ito ng 5% simula bukas. At kung ayaw bilhin ng mga mamumuhunan sa Maynila, meron na kaming kasunduan sa isang kumpanya sa Japan na handang bilhin ang buong ani ng Hacienda Negros sa mas mataas na halaga. Natahimik ang buong bulwagan. Ang matandang si Don Roberto ay napalunok ng laway, hindi makapagsalita sa harap ng napakatalim na argumento ng batang babae. Ang ibang mga negosyante ay dahan-dahang pumalakpak bilang pagkilala sa kanyang katalinuhan. Pagkatapos ng matagumpay na pagpupulong, bumalik sina Felisa at Lucrecia sa kanilang pribadong silid. Inilabas ni Lucrecia ang isang panibagong folder na naglalaman ng mga ulat mula sa kanilang pribadong investigador sa Maynila. Magandang balita sa negosyo. Simula ni Lucrecia habang umiinom ng tsa. Ngunit mas magandang balita para sa iyong katarungan. Ang kumpanya ng mga ilustre, ang Ilustre Enterprises, ay nasa bingit na ng pagbagsak. Anong nangyari? Tanong ni Felisa habang nauupo sa tapat ng abogado. Si Mateo ay gumawa ng napakaraming maling desisyon sa pamumuhunan sa ilalim ng impluwensya ng kanyang bagong kasintahan na si Clara, paliwanag ni Lucrecia. Pumalaot sila sa isang malaking proyekto sa real estate na pondo mula sa mga pautang sa bangko, ngunit ang kumpanya ni Clara ay lumabas na isang shell company na walang tunay na kapital. Ngayon, wala ng cash reserve ang mga ilustre para magbayad ng interes sa kanilang mga utang. Habang binabasa ni Felisa ang mga ulat sa pananalapi ng kumpanya ni Mateo, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin sa pahina ng mga audit leak. Ate Lucrecia, sabi ni Felisa habang itinuturo ang isang linya sa dokumento. Bakit may paulit-ulit na paglilipat ng ₱250,000 bawat buwan mula sa account ng Ilustre Enterprises patungo sa isang offshore account na may inisyal na GR? Kumunot ang no ni Lucrecia. GR yan din ang napansin ko nung isang linggo. Ang paglilipat na yon ay nagsimula pa nung nabubuhay pa ang tatay ni Mateo. Tila may tinatakpan silang isang malaking lihim o may pinalalamon silang isang taong humahawak ng kanilang leeg. Maari kayang may kinalaman ito sa aking ama na si Gabriel Rojas? Bulong ni Felisa sa kanyang sarili habang naalala ang lihim na sulat ng kanyang ina. Bago pa man makasagot si Lucrecia, pumasok ang kanyang sekretarya at may inabot na isang selyadong sobre mula sa pinakamalaking bangko sa Kabisayaan, ang Banco de Negros. Binuksan ito ni Lucrecia at binasa ang nilalaman. Isang malapad ng iti ang lumabas sa mukha ng abogado. Felisa, sabi ni Lucrecia, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Pinag-aralan ko ang listahan ng mga bangkong may hawak ng mga utang ng pamilya Ilustre. Ang mismong mansyon sa Maynila ang mansyon kung saan kanila itinapon at ipinahiya sa harap ng maraming tao ay nakasangla pala sa Banco de Negros. At anong ibig sabihin yan? Tanong ni Felicia. Tumingin si Lucrecia sa kanya nang may malamig na ngiti. Hulaan mo kung sino ang opisyal na bumili ng 80% ng mga shares ng Banco de Negros noong isang linggo gamit ang iyong trust fund. Ikaw, Felicia. Ikaw na ngayon ang may-ari ng bangko. Ibig sabihin hawak mo na sa iyong mga kamay ang mismong bahay na tinitirhan ng mga ilustre. Sa loob ng marangyang bulwagan ng mansyon ng mga ilustre sa Maynila, ang kapaligiran ay nababalot ng isang nakatutulak na karangyaan na sa katunayan ay wala ng matibay na pundasyon. Nakaupo si Clara sa malambot na sofa na gawa sa mamahaling balat habang ipinagmamayabang kay Chloe ang 10 bagong designer bags at mamahaling alahas na ipinambili niya gamit ang credit card ng kumpanya ng mga ilustre. Tingnan mo ito, Chloe. Ang maariteng sabi ni Clara habang isinusuot ang isang brilyanting singsing sa kanyang daliri. Ito ang nararapat sa isang pamilyang tulad natin.
Hindi tulad nung nandito pa yung hampaslupang nurse na si Felisa na pinalalamutan ang bahay na ito ng mga murang gamit mula sa palengke. Tumawa si Chloe ng malakas habang iniinom ang kanyang mamahaling alak. Naku, Clara, huwag mo na ngang babanggitin ang pangalan ng babaeng yon. Hanggang ngayon nga, nagtataka pa rin ako kung paano natiis ni Kuya Mateo ang mababang uri ng babaeng yon sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng kanilang tawanan, isang matandang katulong ang dahan-dahang lumapit na ngangatog ang mga kamay habang nakayuko. Senyora Teresa, Sir Mateo, pakiusap po. 2 buwan na po kaming hindi nakakatanggap ng sahod ng iba pang mga kasambahay. Ang anak ko po sa probinsya ay may sakit at kailangan ng pambili ng gamot. Galit na itinaas ni Senyora Teresa ang kanyang muka mula sa binabasang magasin. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit. Huwag mo nga akong idaan sa mga drama mo tungkol sa anak mo. Ang kakapal na mukha ninyong manghingi ng sahod sa akin habang hindi pa maayos ang mga transaksyon ng kumpanya. Maghintay kayo kung kailan namin gustong magbayad at kung ayaw ninyong magtrabaho ng walang sahod, lumayas kayo sa bahay na ito. Umiyak ang katulong at mabilis na tumakbo pabalik sa kusina habang sina Clara at Chloe ay napatuloy lamang sa kanilang pagtatawanan na tila walang nangyari. Ilang sandali pa pumasok si Mateo sa bulwagan. Ang kanyang polo ay nakabukas ang 2 pindal sa taas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at stress. Ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa mesa na naglika ng isang malakas na tunog na pumatay sa kasiyahan ng 2 babae. Mateo, ano ba yan? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang inis na tanong ni Clara. Dapat ay nagdiriwang tayo ngayon dahil nakabili ako ng mga bagong gamit para sa susunod nating party. Tumingin si Mateo kay Clara nang may galit. Magdiriwang, Clara, bukas na ang sweldo ng mga empleyado sa kumpanya at wala tayong pambayad sa payroll. Ang perang ginamit mo pambili ng mga basurang yan ay ang huling natitirang pera sa ating operating account. Nasaan na ang sinasabi mong 10 milyong tubo mula sa investment na ipinasok natin sa kumpanya mo? Biglang nagbago ang mukha ni Clara, pinalitan ng isang maanghang na ekspresyon ng manipulasyon. Bakit mo ko sinusumbat, Mateo? Ginawa ko ang investment na yon para ma-upgrade ang status ng kumpanya mo. Kung hindi lang mabagal ang utak mo sa negosyo at hindi mo agad na-approve ang mga dokumento, hindi tayo magkakaganito. Huwag mo sa akin ibuntong ang pagiging mahina mo. Sumingit si Senyora Teresa agad na ipinagtanggol si Clara habang itinuturo ang kanyang daliri sa sariling anak. Tama si Clara, Mateo. Huwag mong sisihin ang ibang tao sa mga problema ng kumpanya. Ikaw ang lalaki sa bahay na ito. Kung hindi mo lang pinakasalan ang walang kwentang nurse na si Felisa noon at nagpabaya ka sa kumpanya dahil sa pag-aalaga sa kanya, hindi tayo maghihirap ng ganito. Napatitig si Mateo sa kanyang ina, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Felisa, ma, pinalayas natin siya 4 na buwan. Na ang nakalilipas, pinagbintangan natin siya at itinapon sa ulan. Kasalanan pa rin ba niya ngayon na malapit nang malugi ang kumpanya natin? Huwag mong ipagtanggol ang magnanahaw na yan sa harap ko, sigaw ni Teresa. Mula nang pumasok ang babaeng yon sa pamilyang ito, nagdala na siya ng malas. Dahil sa matinding ingay at pag-aaway, tumalikod si Mateo at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at napasandal sa kahoy habang ang kanyang dibdib ay mabilis na naikakasa sa galit at pagod. Umupo siya sa gilid ng kanyang malaking kama at kinuha ang kanyang pitaka upang kumuha ng credit card. Ngunit habang binubuksan ang pitaka, isang maliit at tupi-tuping litra, to ang nalaglag mula sa lihim na bulsa nito. Ito ay isang simpleng 2x2 na litra, to ni Felisa, kung saan nakasuot pa ito ng kanyang lumang uniforme ng nurse at nakang-iti ng buong tamis at kalinisan. Sa isang maikling sandali, nakaramdam si Mateo ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, isang matinding panghihinayang na hindi niya inaasahan. Naalala niya kung paano siya inaalagaan ni Felisa noon. Si Felisa ang naghahanda ng kanyang kape tuwing umaga, ang nag-iipon ng kanyang mga gamit, ang nag-aalis ng kanyang sakit ng ulo gamit ang mahinahon nitong mga kamay, nang walang anumang hinihinging kapalit. Kailanman ay hindi humingi si Felisa ng mga designer bag, alahas o mamahaling sasakyan. Ang tanging hiniling lang nito
ay ang kanyang pagmamahal at respeto. Bakit nga ba napunta ako sa ganitong gulo? Bakit ko pinalitan ng isang tapat na asawa para sa isang babaeng walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ko? Ngunit ang pride at kayabangan ni Mateo ay mabilis na bumalot muli sa kanyang puso. Ayaw niyang aminin na nagkamali siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinitik niya ang litra, tupinunit ito sa dalawa at itinapon sa basurahan sa gilid ng kanyang lamesa. Ninakawan niya kami. Bulong ni Mateo sa kanyang sarili. Pilit na ginagaslight ang sariling konsensya. Deserve niyo maghirap sa labas. Hindi ako nagkamali. Habang nasa gitna siya ng kanyang pag-iisip, pumasok ang katulong na may hawak na isang formal na selyadong sobre mula sa isang courier. Sir Mateo, may dumating po na sulat mula sa bangko para kay Senyora Teresa. Kinuha ni Mateo ang sulat at bumaba muli sa bulwagan kung saan nakaupo pa rin ang kanyang ina. Binuksan ni Teresa ang sobre. Ngunit habang binabasa ang nilalaman nito, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang nakakatakot na kaputlaan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi hanggang sa mabitiwan niya ang papel. Ito ay isang final notice of foreclosure mula sa Banco de Negros. Pinibibigyan sila ng 30 araw upang bayaran ang buong utang na 50 milyong piso. Kung hindi ay kukunin ng bangko ang mismong mansyon na kanilang timitirhan. Maano ang nangyari? Tanong ni Mateo habang pinupulot ang papel. Bakit ganyan ang mukha mo? Takot ka ba sa bangko? O may iba pang dahilan kung bakit ayaw mo sa Banco de Negros? Nagsimulang magpawis ng malamig si Senyora Teresa. Ang kanyang mga labi ay nangangatog. Wala, kahit ano sa Negros. Ayoko lang marinig ang pangalan ng probinsyang yan. Hindi nila pwedeng kunin ang bahay na ito. Sa gitna ng katarantanang pamilya, tumunog ang telpeno ni Mateo. Isang tawag mula sa kanyang financial consultant. Mr. Illustre! Sabi ng boses sa kabilang linya. May natagpuan akong isang kumpanya sa Negros na bumili ng lahat ng inyong delinquent corporate notes mula sa ibang mga bangko. Sila na ngayon ang nagmamay-ari ng 80% ng inyong mga utang. Sila lang ang tanging makakapagbigay sa inyo ng extension upang hindi kayo mabankrupt. Anong kumpanya? Mabilis na tanong ni Mateo na nakaramdam ng isang maliit na pag-asa. Anong pangalan ng kumpanyang iyon? Ang pangalan ng kumpanya ay Rosa Rojas Holdings, sagot ng consultant. At ang kanilang opisyal na corporate logo ay isang kulay gintong rosas. Natigilan si Mateo. Ang pangalang Rojas ay ang apelyido ng yumaong ina ni Felisa na si Aling Rosa. Ngunit mabilis niyang itinapon ang isipang yon. Imposible! Isang mahirap na tindera lang ang ina ni Felisa. Isa lamang itong nagkataong kaparehong pangalan. Magre-reserba ako ng biyahe papuntang Negros bukas, ang desididong pahayag ni Mateo. Kakausapin ko ang may-ari ng Rosa Rojas Holdings. Lalakad ako sa kanila at hihingi ng tulon. Bago magpasya si Mateo na sumakay sa eroplano patungong Negros, may isang hindi maipaliwanag na pagnanais sa kanyang dibdib na nagtulak sa kanya na maglakbay patungo sa lumang barangay sa Maynila kung saan dating nakatira sina Felisa at ang kanyang ina. Ang kanyang maranyang sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa makipot at maputik na iskinita na tuilad ng isang malaking banyaga sa gitna ng mahihirap na kabahayan. Huminto si Mateo sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang bakod na bakal ay kalawangin na ang pintuwa ay nakakandado at ang mga bintanang gawa sa kapiz ay nababalot na ng alikabok at bahay gagamba. Ang bahay ay abandoned na walang bakas ng buhay. Habang nakatayo si Mateo sa tapat ng gate, isang matandang babae na naggangalang Aling Nena, ang dating kapitbahay ni na Felisa, ang lumabas mula sa katabing bahay. Nang makita niya si Mateo na nakasuot ng mamahaling suit ang kanyang muka, ay agad na napuno ng matinding galit. Ikaw? Ang sigaw ni Aling Nena habang mabilis na lumalapit ang kanyang tudlo ay nakaturo sa mukha ni Mateo. Ikaw ang walang yiang asawa ni Felisa. Bakit ka pa napadpad sa lugar na ito? Lumayo ng bahagya si Mateo, nahihiya sa mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas. Magandang araw po. Gusto ko lang po sanang itanong kung nasaan si Felisa ma, kailangan po kaming pag-usapan tungkol sa aming kasal.
Isang mapait na tawa ang sumabog mula kay Aling Nena. Pag-uusapan matapos ninyong tratuhing mas mababa pa sa hayop ang batang yon? Matapos ninyo siyang palamunin ng mura at ulan habang pumanaw ang kanyang ina sa ospital ng mag-isa? Wala kang kwentang lalaki, Mateo. Ang bait-bait ni Felisa, ibinigay niya ang lahat para sa pamilya mo, pero ipinagpalit mo siya sa masamang ugali ng ina mo. Lumayas ka rito, bago kita buhusan ng kumukulong tubig. Pakiusap ho, sumagot kayo ng maayos, ang pilit na pagmamatigas ni Mateo. Inakawan kami ni Felisa bago siya umalis. Liar! Sigaw ni Aling Nena. Si Felisa, magnanakaw ang batang yon na kahit piso sa kalsada ay ibinabalik sa may-ari. Huwag mo kaming ulol-ulolin dito. Naway karmahin kayong buong pamilya sa ginawa ninyo sa kanya. Nakatayo si Mateo sa gitna ng daan, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan at ang kanyang dibdib ay masakit sa bawat salitang ipinukol sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit habang naglalakad sa gilid na maputik na kalsada, napansin ng kanyang mga mata ang isang basang-basahan sa tabi ng isang drum ng tubig. Ito ay isang kumot ng lumang panyo na halos kapareho ng panyo na hawak-hawak ni Felisa noong gabing itinulak siya sa ulan. Huminto si Mateo. Yumuko siya sa ibabaw ng kanyang mamahaling pantalon. Dahan-dahang inabot ang kanyang kamay patungo sa basang panyo. Ngunit bago pa man ito madikit sa kanyang mga daliri, mabilis niyang itinarik ang kanyang kamay pabalik. Isang matinding alon ng guilt at hiya ang biglang humampas sa kanyang puso. Naalala niya ang mga luha ni Felisa, ang pagmamakaawa nito habang nakaluhod sa putik, at ang kawalan niya ng tapang na ipagtanggol ito laban sa kanyang ina. Pumasok si Mateo sa kanyang sasakyan at mabilis na bumalik sa mansyon ng mga ilustre. Pagkarating niya sa bulwagan, sinalubong agad siya ni Senyora Teresa na may hawak na mga kasunduan sa kasal. Mateo, mabuti at bumalik ka na. Kailangan niyo nang magpakasal ni Clara bukas. Sa West, ang pamilya niya lang ang makakapapagbayad ng 50 milyong utang natin sa Bangko de Negros. Bago pa man makasagot si Mateo, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng leather jacket, ang pribadong investigador na inupahan ng kaibigan ni Mateo. Inabot ng lalaki ang isang makapal na sobre kay Mateo. Mr. Ilustre, sabi ng investigador. Ito na ang ulat tungkol sa pamilya ni Clara. Binuksan ni Mateo ang sobre sa harap ni Teresa at Clara, nakakalabas pa lamang sa dining room. Habang binabasa ang mga pahina, ang galit sa mga mata ni Mateo ay tuluyang sumabog. Clara? Sigaw ni Mateo habang itinapon ang mga papel sa mukha ng babae. Peke ang buong pamilya mo. Wala kayong pera sa Europa, baon kayo sa utang, at pinalayas kayo sa ibang bansa dahil sa kasong panloloko. Pumunta ka lang dito sa Maynila para maghanap ng mayaman na pamilya na lolokohin mo upang bayaran ang mga utang mo. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Teresa. Ano? Peke ang yaman mo, Clara? Isang malamig at mapang-asar na tawa ang lumabas sa mga labi ni Clara. Inayos niya ang kanyang buhok at tinanggal ang kanyang sweet na mascara. Bakit, Mateo? Bakit ka nagagalit? Hindi ba ginagamit niyo rin naman ako? Akala mo ba hindi ko alam na ang pera lang ng pamilya ko ang habol ninyo sa akin? Naglokohan lang tayong dalawa. Pare-pareho tayong plastic sa bahay na ito. Lumayas ka rito? Sigaw ni Mateo. Aalis talaga ako. Sagot ni Clara habang kinukuha ang kanyang bag. At siguraduhin mong mababayaran niyo ang mga ginastos ko. Dahil kung hindi ibebenta ko sa media ang mga illegal na tax records ng kumpanya ninyo na nakuha ko sa laptop mo? Nang umalis si Clara, bumagsak si Senyora Teresa sa sofa, naghihisterya at umiiyak. Paano na tayo, Mateo? Ang mansyon natin. Ang pangalan natin. Dahil sa matinding desperasyon na makahanap ng pera o mga lumang titulo ng lupa na pwedeng yutang, dinala ni Mateo ang kanyang ina sa kwarto nito. Maibigay mo sa akin ang susi ng lihim na safe mo. Sa dingding kailangan nating tingnan kung may natitira pa tayong cash o alahas. Nang buksan ni Mateo ang lihim na safe sa likod ng painting, kinuha niya ang mga lumang dokumento. Ngunit sa ilalim ng mga titulo ng lupa, may isang naninilaw na papel na nakatali ng pulang laso. Binuksan ito ni Mateo.
Ito ay isang lumang kasunduan sa pag-aampon na ginawa 25 taon na ang nakalilipas. Sa ibaba ng pahina, nakasulat ang pangalan ng bata, Felisa Roxas. Napatitig si Mateo sa papel, ang kanyang utak ay nawalan ng kakayahang mag-isip. Felisa, ampon? Anong lihim ito? Bakit may kasunduan sa pag-aampon si Felisa sa safe mo? Sa loob ng isang marangyang silid, pagpupulong na gawa sa salamin sa tor ng Banco de Negros sa Bacolod. Ang kapaligiran ay nababalot ng isang tahimik ngunit makapangyarihang tensyon. Nakaupo si Felisa sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa Nara. Nakasuot siya ng isang eleganteng navy blue business suit. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakatabi at ang kanyang muka ay walang bakas ng kahit anong takot o pag-aalinlangan. Sa kanyang tapat ang pangulo ng bangko at ang lupo ng mga abogado ay maingat na inilalatag ang mga kapal-kapal na dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Madam Felisa, ang magalang na pahayag ng pangulo ng bangko habang iniaabot ang isang mamahaling pluma sa kanya. Sa pamamagitan ng iyong lagda sa mga dokumentong ito, ang buong mortgage at delinquent loan notes ng Ilustre Enterprises, kabilang ang kanilang mansyon sa Forbes Park at ang kanilang gusali sa Makati, ay opisyal nang nailipat sa ilalim ng iyong pangalan at ng Rosa Rojas Holdings. Kinuha ni Felicia ang pluma. Sa loob ng ilang segundo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang gabi kung kailan siya itinulak sa basang kalsada, habang ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Naalala niya ang boses ni Mateo na tumatawag sa kanya ng magnanakaw at ang sigaw ni Senyora Teresa na nagtatapon sa kanya sa putikan. Dahan-dahan niyang idinikit ang dulo ng pluma sa papel at isinulat ang kanyang pangalan sa malalaking titik, Felicia Roxas. Nang matapos ang pirmahan, tumayo ang pangulo ng bangko at nagbigay ng isang iginagalang na pagyuko. Mula sa araw na ito, kayo na ang nagmamay-ari ng kapalaran ng pamilya Ilustre, Madam. Nang makalabas ang mga opisyal ng bangko, lumapit si Felisa sa malaking bintana na nakatapat sa malawak na tanawin ng Kabisayaan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na laket na ginto. Binuksan niya ito at pinagmasdan ang lumang litrato ng kanyang ina na si Aling Rosa nung kabataan nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang salamin ng loket gamit ang kanyang hinlalaki, habang ang isang mainit at tahimik na luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, hindi luha ng sakit, kundi luha ng tagumpay at pagpaparangal. Para sa iyo ito, Ina, bulong ni Felisa sa hangin. Ang dignidad na itinapon nila sa putikan at ang pangalang ginawa nilang katatawanan ay muli kong itinayo. Hinding-hindi ko hahayaan na may sumira uli sa ating pamilya. Lumapit si Ate Lucrecia at ipinatong ang kamay sa balikat ni Felisa. Handa na ang lahat sa Maynila, Felisa. Ang abiso ng foreclosure ay isinisilbi na sa mansyon ng mga Ilustre ngayong oras na ito. Samantala sa Maynila, ang katahimikan ng hapon sa mansyon ng mga Ilustre ay bumasag ng pumarada ang 3 sasakyan ng hukuman sa harap ng kanilang malaking gate. Bumaba ang sheriff ng korte, kasama ang 2 pulis at mga kinatawan ng Banco de Negros. Nang makita sila ni Senyora Teresa mula sa bintana, mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at takot. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na pumasok sa bakuran ko? Ang sigaw ni Teresa habang itinuturo ang kanyang daliri sa sheriff. Pamilya Ilustre kami, hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Lumayas kayo bago ko kayo maipatanggal sa trabaho. Kalmadong inilabas ng sheriff ang opisyal na notice of foreclosure mula sa kanyang envelope. Mrs. Teresa Ilustre, narito po kami upang isilbi ang opisyal na abiso ng foreclosure mula sa Banco de Negros. Ang inyong mansyon ay opisyal nang nasa ilalim ng sequestration dahil sa 3 buwang hindi pagbabayad ng amortization at interes na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Hindi maari yan! Sigaw ni Chloe na kakalabas pa lamang sa pinto. Nakalagay sa batas na may grace period kami. Tapos na po ang inyong grace period kahapon, Mrs. Ang malamig na sagot ng sheriff habang nagsimulang magkabit ng dilaw na tape at opisyal na karatula sa bakod ng mansyon.
Binibigyan namin kayo ng 7 araw upang ilabas ang inyong mga personal na gamit o kung hindi ay sapilitan kayong paalisin ng hukuman. Pumasok si Teresa sa kanyang silid, aklata nanginginig ang buong katawan habang mabilis na pinalilitaw ang mga numero ng kanyang mga mayayamang kaibigan sa high society sa kanyang telepon. Hello, Cynthia? Ang nagmamakaawang boses ni Teresa. Kailangan ko ng tulog mo. Pautangin mo naman ako ng 10 milyong piso kahit na yung linggo lang? Oh, Teresa. Ang malamig na sagot ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Nabalitaan na sa balita sa TV na bankrupt na ang kumpanya ninyo. At yaka ayaw ng asawa ko na madamay kami sa mga kaso ninyo. Pakiusap, wag mo na akong tatawagan uli. Tumawag si Teresa sa isa pang kaibigan, ngunit pinalabas lamang ng katulong na wala ito sa bahay. Ang bawat pinto ng mga taong dating humahanga at sumisipsip sa kanya kapag may mga marangyang party sa kanyang mansyon ay isa-isang nagsara sa kanyang muka. Sa kabilang banda sa Hacienda Negros, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa imbakan ng ancestral house, si Mangon Tasio nakatagpo siya ng isang lumang kahoy na kahon na may nakatagong susi. Inabot niya ito kay Felisa. Nang buksan ni Felisa, ang kahon nakakita siya ng mga lumang mapa ng geological survey sa ilalim ng tubuhan ng Hacienda Negros. Batay sa mga ulat ng mga dalubhasa noong panahon ng kanyang lolo, mayroong malaking deposito ng ginto sa ilalim ng lupain na hindi kailanman ibinunyag ng pamilya Rojas sa publiko upang maiwasan ang kasakiman ng ibang tao. Ang aking lolo at ina ay itinago ang lihim na ito. Bulong ni Felisa habang tinitingnan ng mapa. Kaya pala, gano'n na lamang ang pagnanais ng pamilya Ilustre na makuha ang lupaing ito noon pa man. Habang nakatitig si Felisa sa mapa, pumasok ang isang courier sa mansyon ng mga Ilustre sa Maynila at nag-iwan ng isang mamahaling sobre na may selyong ginto para kay Mateo. Kinuha ni Mateo ang sobre at mabilis itong binuksan sa harap ng kanyang ina na umiiyak pa rin sa sofa. Sa loob ng sobre may isang sulat na nakasulat sa mamahaling papel. Inaanyayahan ang pamilya Ilustre sa isang pribadong pagpupulong sa Biyernes sa ganap na 10:00 ng umaga sa pangunahing bulwagan ng Hacienda Negros. Ito ang inyong huling pagkakataon na makipagkasundo sa bagong may-ari ng inyong mga utang bago isagawa ang formal na pagsita sa lahat ng inyong natitirang ari-arian. Sa ibaba ng sulat, nakasulat ang pangalan na nag-imbita gamit ang gintong tinta, F.R. Mabilis na tumibok ang dibdib ni Mateo habang tinititigan ang 2 titik. F.R. Sino si F.R.? Bakit kailangan natin pumunta sa Negros para makipagkita sa kanya? Dinala ng mainit na simoy ng hangin ng Negros ang 3 miyembro ng pamilya Ilustre patungo sa pangunahing pintuan ng corporate office ng Hacienda Negros. Nakasuot sila ng kanilang pinakamamamahaling damit si Senyora Teresa, na nakasuot ng eleganteng terno na may mamahaling alahas si Chloe, na nakadressed up na parang dadalo sa isang high society party, at si Mateo na nakasuot ng kanyang formal na suit. Umasa sila na sa pamamagitan ng kanilang magarang anyo at ang lumang pangalan ng pamilya Ilustre, magagawa nilang makuha ang loob ng misteryosong negosyante na si Mr. F.R. upang pahabain ang panahon ng pagbabayad ng kanilang utang. Siguraduhin mo, Mateo, ang paalala ni Senyora Teresa habang naglalakad sila paitaas sa mga hagdanang gawa sa puting marmol. Gagamitin mo ang galing mo sa pagsasalita. Kapag nakuha natin ang extension sa FR na ito, ipamumuha natin sa mga bangko sa Maynila kung sino ang pamilya Ilustre. Hindi tayo pwedeng bumagsak. Opo, ma? Sagot ni Mateo habang inaayos ang kanyang kurbata. Gagawin ko ang lahat para maipaglaban ang kumpanya. Pumasok sila sa malawak at napakalagong lobby ng gusali. Ang kisame ay mataas na pinalalamutian ng dambuhalang chandelier na kristal at ang mga dingding ay gawa sa mamahaling nara. Lumapit sila sa desk ng sekretarya. Magandang umaga! Ang maanas na bati ni Senyora Teresa. Kami ang pamilya Ilustre mula sa Maynila. Narito kami para sa aming nakatakdang pagpupulong kay Mr. F.R. Tumingin ang sekretarya sa kanila ng may magalang, ngunit malamig na ngiti. Aso kayo po pala ang pamilya Ilustre. Maupo muna kayo sa mga upuan sa lobby. Masyadong busy ang aming chairman sa ngayon. Lumipas ang 1 oras.
2 oras, hanggang sa umabot sa 3 oras ang kanilang paghihintay sa malamig na lobby. Walang nag-alok sa kanila ng kahit isang basong tubig. Si Senyora Teresa ay nagsimula na magpaypay ng mabilis sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan, habang ang ibang mga negosyante na pumasok sa gusali ay napapatingin sa kanila. Ito ay kabastusan. Ang sigaw ni Teresa, habang mabilis na lumalapit sa desk ng sekretarya, ibinagsak ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng mesa. 3 oras niyo kaming pinaghihintay. Do you know who we are? Pamilya Ilustre kami mula sa Maynila. Tatawagan ko ang may-ari ng lugar na ito upang maipatanggal ka sa trabaho. Kalmadong inayos ng sekretarya ang kanyang mga papel. Misis, kung ayaw niyo pong maghintay, malaya kayong umalis. Ngunit kung aalis kayo, mawawalan kayo ng pagkakataong makipag-usap sa aming chairman. Bago pa man makapagsalita uli si Teresa, ang 2 malalaking pintuan na gawa sa mahogany sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang bumukas. 4 na matataas na gwardiya na nakasuot ng pormal na uniforme ang lumabas at humilere sa gilid ng pasilyo kasama si Ate Lucrecia na may hawak na isang leather folder. At mula sa loob ng silid, isang babae ang dahan-dahang naglakad palabas. Nakasuot siya ng isang prepektong tahi na cream-colored business suit, may suot na sapatos na may mataas na takong at ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakatabi sa gilid ng kanyang mukha. Ang kanyang leeg at tenga ay pinalalamutian ng mga simpleng perlas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Bawat hakbang niya ay may kasamang kakaibang otoridad, dignidad at karangyaan na nagpatahimik sa buong lobby. Napatitig si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at ang kanyang lalamunan ay natuyo. Felisa? Bumagsak ang panga ni Chloe habang si Senyora Teresa ay napahakbang pabalik ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit at hindi paniniwala. Ikaw? Ang hysteria na sigaw ni Teresa habang itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Felisa. Anong ginagawa ng magnanahaw na ito rito? Bakit ka nakasuot ng ganyang damit? Kinuha mo ba ang? Perang ninakaw mo sa amin para bumili ng mga mamahaling damit at magpanggap na mayaman? Security, sigaw ni Chloe. Hulihin niyo ang babaeng yan, takas na magnanahaw yan sa Maynila. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Sa halip, sabay-sabay silang yumuko bilang paggalang habang si Felisa ay dahan-dahang naglakad patungo sa malaking mesang gawa sa nara sa gitna ng bulwagan at umupo sa executive chair. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at maingat na ipinatong ang kanyang kanang binti sa ibabaw ng kaliwa. Isang katulton ang mabilis na nagdala ng isang maliit na porcelain teacup at inilagay ito sa tapat ni Felisa. Dahan-dahang kinuha ni Felisa ang tasa, inilapit ito sa kanyang mga labi at uminom ng isang banayad na lagok ng mainit na tsaa. Tumingin siya sa 3 miyembro ng pamilya Ilustre, mga taong nagpapawis, sumisigaw at nanginginig sa galit ng walang kahit kaunting takot. Galit o emosyon sa kanyang mga mata. Para siyang tumitingin sa mga basurang walang kahit anong halaga. Manahimik ka, Senyora Teresa. Ang maautoridad na sigaw ni Ate Lucrecia habang humahakbang sa tabi ni Felisa. Ang nakatayo sa harap ninyo ay si Madam Felisa Rojas. Siya ang chairman ng Rosa Rojas Holdings, ang may-ari ng Hacienda Negros, ang may-ari ng Banco de Negros, at ang taong humahawak sa 50 milyong utang ng inyong pamilya. Hindi maaari yan. Ang pilit na pagtanggi ni Teresa. Ang kanyang boses ay nangangatog habang humahawak sa braso ni Mateo. Isang mahirap na nurse lang ang babaeng yan. Pinalayas namin siya sa bahay namin nang walang kahit isang piso. Paano siya magkakaroon ng ganitong yaman? Ipinakita ni Lucrecia ang mga dokumento sa mesa. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pamilya Roxas. At ang perang ginagamit ninyo sa inyong kumpanya at mansyon sa Maynila ay utang mula sa kanyang bangko na hindi ninyo nababayaran. Napalunok si Mateo ng laway. Ang kanyang buong pagkatao ay parang gumuho. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang walang kwenta at magnanakaw, ay ang mismong taong humahawak sa kanyang leeg na yon. Ibinaba ni Felisa ang kanyang tasa ng tsaa sa platito
na lumika ng isang malinaw at tahimik na tunog sa silid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Mateo! Ang malumanay ngunit napakalamig na boses ni Felisa na tila ba hinaluan ng yelo. 4 na buwan na ang nakalilipas, itinapon niyo ako sa labas ng inyong mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Sinabihan niyo ako na wala akong kwentang asawa at magnanakaw ako habang pumanaw ang aking ina sa ospital na mag-isa. Lumapit si Mateo ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at biglaang pagsisisi. Felisa, pakiusap magpaliwanag ako. Hindi ko alam, pilit lang ako ni Mama. Huwag mong gamitan ng ina mo bilang dahilan ng pagiging duwag mo, Mateo. Ang mabilis na putol ni Felisa sa kanyang mga salita. Tumingin si Felisa sa kanila ng may malamig na ngiti. Binibigyan ko kayo ng 7 araw upang bayaran ang 50 milyong piso sa aking bangko. Kapag hindi ninyo yun naibayad sa loob ng 7 araw ang inyong mansyon, ang inyong mga sasakyan at ang inyong kumpanya ay opisyal na kukunin ng aking bangko. At kayong 3 ay lalabas sa kalsada ng walang kahit 1 sentimo, tulad ng ginawa ninyo sa akin. Felisa, pakiusap! Bumagsak si Mateo sa kanyang mga tuhod sa harap ng mesa humahabol at sinusubok ang hawakan ang laylayan ng damit ni Felisa. Asawa mo ako, pamilya tayo! Ngunit, bago pa man madikit ang kanyang kamay sa damit ni Felisa, 2 malalaking gwardiya ang mabilis na humawak sa mga braso ni Mateo at marahas siyang itinayo pabalik. Hindi man lang kumurap si Felisa. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang blazer at tinalikuran sila. Ipalabas niyo na ang mga taong yan sa aking hasyenda. Ang huling utos ni Felisa bago siya naglakad pabalik sa kanyang silid. At siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakatapak sa lupaing ito. Ang biyahe ng pamilya Ilustre pabalik sa Maynila ay nababalot ng isang nakatutulak na galit at matinding takot. Sa loob ng kanilang sasakyan, ang bawat isa sa kanila ay tila mga ugat na napuno ng lason, handang sumabog at manakit sa pinakamaliit na pagkakataon. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Mateo, ang sigaw ni Senyora Teresa, habang pilit na pinupunasan ang kanyang pawis sa mukha. Kung hindi ka lang naging mahina at pinalayas mo si Felisa ng walang maayos na kasunduan, hindi tayo maipipit sa ganitong sitwasyon. Nagmukha tayong basahan sa harap ng mga tauhan niya sa Negros. Tumingin si Mateo sa kanyang ina sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng matinding galit. Ako pa ang may kasalanan, Masino, ang nagpilit sa akin na ipahiya si Felisa. Sino ang naglagay ng kwintas sa bag niya para lang magkaroon ng dahilan na paalisin siya? Ginawa ko ang lahat ng gusto mo dahil akala ko para yon sa pamilya natin. Pero titingnan mo lang ako ngayon at isusumbat ang lahat. Sumasagot ka na sa akin na yon, sigaw ni Teresa. Ako ang ina mo. Wala kang utang na loob. Mag-away man kayo na mag-away dyan, ang maanghang na hirit ni Chloe habang nakatitingin sa kanyang cellphone. Mawawalan pa rin tayo ng bahay sa Biyernes. Wala na tayong pambayad sa bangko. Wala na tayong mga kaibigan sa high society. At ang kumpanya natin ay sarado na bukas. Nang makarating sila sa mansyon sa Maynila, ang malaking bahay ay madilim at tahimik na tila ba nakikiramay na sa nalalapit nitong paggaguba. Ang mga katulong ay nag-alisan na matapos mabalitaan ang mangyayaring foreclosure. Umakyat si Chloe sa 2nd palapag upang kumuha ng kanyang mga natitirang mamahaling bag at alahas sa kwarto ng kanyang ina, bago dumating ang mga sheriff ng bangko. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto ni Teresa, natigilan siya. Sa gilid ng malaking cabinet nakatayo si Clara habang mabilis na isinisilid ang mga bundle ng pera, mga brilyanting hikaw at mga gintong orasan mula sa lihim na safe ni Teresa patungo sa isang malaking duffel bag. Clara! Ang sigaw ni Chloe habang mabilis na tumakbo pabalik sa pinto. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama magnanakaw ka? Humarap si Clara sa kanya. Ngunit wala ni kaunting takot sa kanyang muka. Sa halip isang mapang-asar at malupit na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi habang patuloy niyang isinara ang zipper ng bag. Magnanakaw. Ang malamig na sagot ni Clara habang naglalakad patungo sa pinto. Bakit, Chloe?
Hindi ba kayo rin naman ang nagnakaw sa akin sa pamamagitan ng pagpapanggap na mayaman kayo? Kinuha ko lang ang kabayaran para sa oras at panahon na sinayang ko sa pamilya. Ninyong baon pala sa utang. Isuli mo yan. Sigaw ni Chloe habang dumamba at tinalohong si Clara. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang babae sa ibabaw ng ngalambot na karpet ng kwarto. Naghatakan sila ng buhok, nagpalitan ng mga sampal at nagkahirapan habang ang mga mamahaling gamit ay nagkatapon-tapon sa sahig. Si Clara, na mas matapang at sanay sa gulo, ay marahas na itinulak si Chloe patungo sa gilid ng post ng kama. Tumama ang balikat ni Chloe sa matigas na kahoy at napasigaw siya sa matinding sakit habang bumagsak sa sahig. Kinuha ni Clara ang kanyang duffel bag at inayos ang kanyang gupit na damit. Tandaan mo ito, Chloe. Ang pamilya ninyo ay parang laso na sumisira sa kahit sinong lumapit sa inyo. Bagay lang sa inyo ang mabulok sa kalsada, kasama ang puritang nurse na pinalayas ninyo. Dali-daling tumakbo si Clara, pababa ng hagdanan, at mabilis na lumabas sa pinto ng mansyon, patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Pumasok si Senyora Teresa sa kwarto at nakita ang nagkalat na gamit at ang kanyang anak na umiiyak sa sahig. Chloe? Anong nangyari? Nasaan ang mga alahas ko? Kunuha ni Clara. Iyak ni Chloe. Kinuha niya ang lahat ng pera at alahas sa safe. Mabilis na tumakbo si Teresa sa kwarto ni Mateo at pinalo ang pinto. Mateo, abulin mo si Clara. Kinuha niya ang huling pera at alahas natin, Mateo, gumawa ka ng paraan. Ngunit si Mateo ay nakaupo lamang sa gilid ng kanyang sa madilim na kwarto. Hindi siya kumilos at hindi man lang siya tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tulala at ang kanyang buong pagkatao ay tila nawala na ng kaluluwa. Hayaan mo na siya, Ma. Ang napakahina at walang emosyong sagot ni Mateo. Anong gagamitin natin pampulis? Wala na tayong pera? Wala na tayong kumpanya? At sa Biyernes paalisin na rin tayo sa bahay na ito. Ano pa ang ipaglalaban natin? Duwag ka. Sigaw ni Teresa habang umiiyak at sumusumpa. Hindi ka tunay na ilustre. Pinabayaan mo ang pamilya mo. Nang lumabas ang kanyang ina, na sumisigaw pa rin sa pasilyo. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang maliit na drawer sa tabi ng kanyang kama. Sa ilalim ng ilang lumang papel, kinuha niya ang isang simpleng pilak na rings ng kasal ang ring na iniwan ni Felisa sa mesa noong gabing itinulak siya sa ulan. Dahan-dahan itong hinawakan ni Mateo gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Inilapit niya ang ring sa kanyang mga labi at umiyak ng tahimik sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang lalim ng kanyang pagkakamali. Ang tanging bagay na tunay tapat at malinis sa kanyang buhay ay ang babaeng pinabayaan niyang sirain ang sarili niyang pamilya. Samantala sa ibaba si Chloe, na may pasa sa balikat, ay mabilis na kinuha ang landline at pinalilitaw ang numero ng pulisa. Hello, Policia? Ang hysteria na sigaw ni Chloe sa telepo. Gusto ko pong i-report ang pagnanakaw ang isang babaeng nagngangalang Clara ay nagnakaw ng mga alahas sa aming bahay. Ngunit ang boses ng pulis sa kabilang linya ay malamig at pormal. Mrs., bago po kami magpadala ng tauhan para sa pagnanakaw na yan, nakatayo na po ang aming mga patrol car sa labas ng inyong gate. May dala po kaming opisyal na warrant of arrest para sa isang nagngangalang Chloe Ilustre. Natigilan si Chloe ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa takot. Warrant of arrest para sa akin. Anong kaso? Kaso pong falsification of public documents at perjury na opisyal na inisampa ni Ate Lucrecia Valderrama kaugnay ng ginawa ninyong peking paratangang pagnanakaw laban kay Madam Felisa Rojas. 4 na buwan na ang nakalilipas. Nang tumingin si Chloe sa binta, nakita niya ang mga kulay asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulisya na kumikislap sa pamamagitan ng bakal na gate ng mansyon, habang ang mga pulis ay naglalakad na paitaas sa kanilang pintuan. Ang ika-7 araw na itinakda ng tadhana ay dumating sa mansyon ng mga ilustre sa Maynila. Ang langit ay madilim, na tila nagbabadya ng isang panibagong bagyo na sasalubong sa pagguho ng dating marang yang tahanan. 2 malalaking truck para sa paglipat ng mga gamit ang nakaparada sa labas ng gate, kasama ang court sheriff, ilang pulis at si Ate Lucrecia.
Dahil si Chloe ay kasalukuyan ng nakakulong sa presinto sina Senyora Teresa at Mateo na lamang ang natitira sa loob ng malaking mansyon. Ang mga tagalipat ng gamit ay nagsimula ng pumasok sa loob, kinukuha ang mga Italian sofa, mga kristal na dekorasyon at mga mamahaling cabinet upang ilabas sa bahay. Nang makita sila si Senyora Teresa, ay mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan, gulo-gulo ang kanyang buhok at gusot ang kanyang marangyang terno. Humara siya sa pinto, pilit na ibinubuka ang kanyang mga kamay upang harangan ang mga tagalipat. Huwag ninyong hahawakan ang mga gamit ko. Ang hysterical na sigaw ni Teresa, ang kanyang boses, ay nanginginig sa matinding galit. I will sue all of you. Pamilya Ilustre kami. Ang bahay na ito ay sa akin. Wala kayong karapatan na nakawin ang mansyon ko. Lumapit si Ate Lucrecia. Hawak ang opisyal na utos ng korte. Senyora Teresa, tapos na ang panahon ninyo. Ang bahay na ito ay pag-aari na ng aking kliyente dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng utang. Pakiusap po, lumabi kayo sa pintuan upang maiwasan ang pisikal na gulo. Sa sandaling yon, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba si Felisa. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting kasuotan, tila isang reyna na naglalakad sa kanyang sariling kaharian. Nang makita siya ni Teresa, ang mga mata ng matandang babae ay napuno ng matinding poot. Sinubuin niyang gamitin ang huling pagkakataon upang i-gaslight si Felisa. Felisa, ikaw na masamang babae, sigaw ni Teresa habang sinusubok kang lumapit, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Pinalaki kita bilang manugang ko sa bahay na ito. Binigyan kita ng tirahan, pinakain kita. At ngayon, gagamitin mo ang nakaw mong yaman para palayasin kami. Wala kang utang na loob. Ang nanay mo ay namatay na, palamunin din namin. Hindi sumigaw si Felisa. Hindi rin nagbago ang kanyang kalmadong mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Teresa, bawat hakbang niya ay may kasamang matatag na tunog ng kanyang sapatos sa semento. Utang na loob, Senyora Teresa. Ang malumanay ngunit napakatalim na boses ni Felisa, na tila ba bumasag sa huling pride ni Teresa. Nung nakatira ako rito, ako ang nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa inyo ng lebre ng walang kahit pisong sahod, habang tinatawag ninyo akong basura at hayop. Hinayaan ninyo akong hindi makapunta sa huling sandali ng aking ina para lang magsilbi sa inyong hapunan. At sasabihin ninyo na binigyan niyo ako ng tirahan. Ang mansyon na ito ay binili gamit ang utang mula sa bangko ng aking pamilya na kailanman ay hindi ninyo binayaran. Tumingin si Felisa kay Mateo na nakatayo sa tabi ng hagdanan na nakayuko at hindi makapagsalita. Ang panahong inilaan ko sa inyo ay tapos na. Ngayon, oras na para maranasan ninyo ang pakiramdam ng walang matitirhan. Habang isinasagawa ang pagliligpit, nakita ni Felisa ang matandang kasambahay na si Yaya Maria, ang tanging katulong na palihim na nagbibigay sa kanya ng pagkain noon tuwing pinagbabawalan siya ni Teresa na kumain na nakatayo sa gilid, umiiyak habang bitbit ang kanyang lumang bag. Lumapit si Felisa sa matanda. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kulubot na kamay ni Yaya Maria at pinunasan ang mga luha nito. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mga kamay ng matanda. Yaya Maria, ang malumanay na sabi ni Felisa habang nakangiti. Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin dati. Narito po ang 100,000 piso. Bumalik na po kayo sa inyong probinsya at magtayo ng maliit na sari-sari store. Ligtas na po kayo at hindi nyo na kailangan magtiis sa pamilyang ito. Umiyak si Yaya Maria sa matinding pasasalamat at niyakap si Felisa. Salamat, Senyorita Felisa. Pagpalain ka ng Diyos dahil sa iyong mabuting puso. Habang inilalabas ng mga tagalipat ang isang malaking kahoy na baul mula sa basement, isang lumang baul na pagmamay-ari ng yumaong Don Fernando Ilustre, na wala ng balanse ang dalawang lalaki. Ang mabigat na baul ay bumagsak sa sahig na marmol at marahas na nabasag ang lumang kahoy nito. Ang mga lumang dokumento, mga mapa at mga lihim na ledger ng dating Don Fernando ay nagkalat sa sahig. Lalapit sana si Teresa upang kunin ang mga papel. Ngunit mabilis siyang hinadlangan ni Ate Lucrecia. Pinulot ni Lucrecia ang isang dilaw at lumang dokumento na may pirma ng tatay ni Mateo at ng tatay ni Felisa na si Gabriel Rojas, 30 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa ang dokumento,
nanlaki ang mga mata ni Lucrecia sa matinding gulat at horor. Inabot niya ang papel kay Felisa. "Felisa, tingnan mo ito," ang nanginginig na boses ni Lucrecia. Binasa ni Felisa ang lihim na sugnay sa ilalim ng kontrata. Nakasaad doon na peke ang pirma ni Gabriel Rojas na ginamit ni Fernando Ilustre upang hiramin ang titulo ng Hacienda Negros. At sa kasunod na sulat, nakasulat ang plano ni na Fernando at Teresa na isabotahe ang preno ng sasakyan ni Gabriel Rojas na magbanta ito na magsusumbat sa pulisya. Napatitig si Felisa sa papel, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at kilabot. Habang nakatingin kay Teresa, na ngayon ay napaluhod sa sahig sa takot. Pinatay ninyo ang tatay ko. Bulong ni Felisa ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding horror. "Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay ko. Pinatay ninyo siya." Ang labas ng mansyon ng mga Ilustre ay napuno ng kaguluhan. Ang balita tungkol sa foreclosure ng kanilang tahanan at ang pagdating ng mga awtoridad ay mabilis na kumalat na nagdala ng dambuhalang pulutong na mga mamamahayag, mga kamera ng telebisyon at mga mausisang kapitbahay sa tapat ng gate. Ang mga kislap ng camera ay walang tigil na tumatama sa mukha ni Senyora Teresa habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Senyora Teresa, totoo po ba na bankrupt na ang Ilustre Enterprises?" ang sigaw ng isang reporter. "Is it true na pinalayas ninyo ang inyong manugang at ninakawan ninyo ang pamilya Rojas?" "Lumayas kayo!" Ang hysterical na sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kahihiyan, habang ang kanyang dating maranging reputasyon ay tuluyang dinudurog sa harap ng buong bansa. "Wala kayong karapatan na kuhanan ako ng larawan." Sa gitna ng kaguluhan, isang opisyal ng pulis, siya ang humakbang paitaas, hawak ang lumang dokumento na kamakailan lamang natagpuan sa nabasag na baul. "Mrs. Teresa Ilustre," ang seryosong pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. "Inilalagay ka namin sa ilalim ng aresto para sa kasong pakikipagsabuatan sa pagpatay kay Gabriel Rojas, 30 taon na ang nakalilipas. May karapatan kang manahimik at ang bawat salitang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman." "Hindi sinungaling kayo," sigaw ni Teresa habang marahas na isinusugod ang kanyang mga kamay upang umiwas. "Peke ang papel na yan. Inimbento lang yan ng babaeng yan upang sirain ako." Ngunit ang mga posas ay malamig na sumara sa kanyang mga pulso sa harap ng lahat ng mga kamera ng media. Ang kahihiyang ito ay ang pinakamasakit na parusa para sa isang babaeng buong buhay na nagpanggap na mataas at malinis sa lipunan. Dahil sa matinding emosyon, kahihiyan at takot, biglang nahirap ang huminga si Senyora Teresa. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit at dahan-dahan siyang bumagsak sa basang simento ng kalsada. "Tumawag kayo ng ambulance!" ang sigaw ng isang pulis. Mabilis na dinala si Teresa ng ambulansya patungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital, ang mismong ospital kung saan pumanaw ang ina ni Felisa nang walang sapat na tulong dahil sa kapabayaan at kawalang puso ni Teresa noon. Naiwan si Mateo sa gilid ng kalsad, basang-basa sa ulan, habang pinagmamasdan ang papalayong ambulansya. Tumingin siya sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo si Felisa sa tabi ng kanyang marang, yung sasakyan tahimik na pinagmamasdan ang buong pangyayari. Mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa kanya. Sa harap ng marangyang kotse ni Felisa, marahas na bumagsak si Mateo sa kanyang mga tuhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang pagmamakaawa. "Felisa, pakiusap." Ang iyak ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi at sakit. "Parusahan mo ako, saktan mo ako, o kunin mo ang lahat ng mayroon ako. Ngunit iligtas mo si Mama. Patawarin mo ako sa lahat ng naging pagkakamali ko. Hindi ko hiningi ang yaman mo, Felisa. Gusto ko lang ibalik ang panahon upang maiwasan ang sakit na idinulot ko sa iyo." Nakatayo si Felisa sa ilalim ng kanyang malaking itim na payong. Pinagmamasdan ang kanyang dating asawa na nakaluhod sa putik. Wala siyang galit sa kanyang mukha. Wala ring bakas ng tagumpay.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko at malamig, tila isang banyaga na tumitingin sa isang estranjo. Dahan-dahang yumuko si Felisa. Kinuha niya ang hawakan ng kanyang itim na payong at maingat na inilagay ito sa mga basang kamay ni Mateo upang protektahan ito mula sa ulan. Ngunit hindi niya tiningnan ang mga mata ni Mateo at hindi rin siya nagsalita ng kahit isang salita. Tumalikod siya pumasok sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto. Ang marangyang kotse ay dahan-dahang umalis, iniwan si Mateo na nakaluhod sa kalsada. Hawak ang payong ng babaeng, kailanman ay hindi na niya muling maaabot. Pagdating sa pampublikong ospital, nakaupo si Mateo sa labas ng emergency room. Ang amoy ng chlorine at ang malamig na hangin ng ospital ay nagpaalala sa kanya sa mga kwento ni Felisa tungkol sa hirap ng mga pasyente rito. Bumuas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor may hawak na ulat sa kalusugan ni Teresa. Mr. Illustre. Ang seryosong pahayag ng doktor. Ang inyong ina ay nakaranas ng matinding cardiac arrest dahil sa stress. Ang tanging paraan upang maligtas ang kanyang buhay ay isang agarang open heart surgery. Ngunit nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyong piso. At dahil pampublikong ospital ito, kailangan po nating makakuha ng down payment para sa mga kagamitan bago natin simulan ang operasyon. Nanginig ang mga kamay ni Mateo habang binubuksan ang kanyang pitaka. Mayroon na lamang siyang 200 piso doon. Ang kanyang mga credit card ay frozen na ng bangko at wala na silang kahit anong ari-arian na pwedeng ibenta. Tumingin si Mateo sa pinto ng operating room, nararamdaman ang parehong kawalan ng pag-asa na naramdaman ni Felisa noong pumanaw ang kanyang ina. Ang karma ng pamilya Illustre ay dumating sa pinakamasakit na paraan. Dahan-dahang binuksan ni Felisa ang pinto ng pampublikong ospital. Ang pasilyo ay masikip puno ng mga pamilyang nakaupo sa sahig at may amoy ng murang gamot at matinding pag-aalala. Ang bawat eksenang kanyang nakikita ay nagpaalala sa kanya sa kanyang mga nakaraang taon bilang isang nurse. Ang mga panahong naglilingkod siya para sa iba na walang hinihingging kapalit. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan nakaratay si Senyora Teresa sa isang simpleng kama. Wala na ang marangyang terno, wala na ang mga mamahaling alahas, at wala na ang maangas na tindig. Ang matandang babae ay nakasuot na lamang ng lumang hospital gown. Ang kanyang muka ay maputla kulubot at napapaligiran ng mga tubong nagpapanatili ng kanyang hininga. Nang mapansin ang pagpasok ni Felisa, dahan-dahang idilat ni Teresa ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, walang galit, walang panlalait at walang kayabangan sa mga mata ng matanda. Ang tanging nakikita doon ay ang matinding takot sa kamatayan at ang malalim na pagmamakaawa. Nanginginig na itinaas ni Teresa ang kanyang kanang kamay. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Felisa. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Umiyak siya ng tahimik, ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang pumatak sa kanyang kulubot na pisngi habang isinasalubong ang kanyang kamay bilang paghingi ng tawad. Tinitigan siya ni Felisa. Hindi na niya nakikita ang dambuhalang monster na sumira sa kanyang buhay. Ang nakikita na lamang niya ngayon ay isang kaawa-awang matandang babae na naghihintay na lamang sa huling hatol ng buhay. Sa nanginginig na hawak ni Teresa, napansin ni Felisa ang isang lumang gintong medalyon. Ito ay nakabukas ng bahagya at sa loob nito ay may nakalagay na larawan ng isang maliit na sanggol na babae, isang sanggol na may mga matang hindi katulad kay Chloe o kay Mateo. Nagtaka si Felisa sa misteryong dala ng medalyon, ngunit pinili niyang wag muna itong isipin sa ngayon. Lumabas si Felisa sa silid at hinarap si Ate Lucrecia na naghihintay sa pasilyo. Ate Lucrecia. Ang malumanay na, sabi ni Felisa habang nakatingin sa sahig. Bayaran mo ang buong halaga ng operasyon ni Senyora Teresa gamit ang anonymous fund ng Pamilya Rojas. Siguraduhin mong masisimulan ang operasyon niya ngayong gabi. Natigilan si Lucrecia, ang kanyang muka ay napuno ng matinding pag-aalinlangan. Bakit, Felicia? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, matapos ing ipahiya ka.
patayin ang tatay mo, at pabayaan ang nanay mo na mamatay ng mag-isa. Bakit mo siya ililigtas? Huminga ng malalim si Felisa at tumingin sa labas ng bintana kung saan sumisikat ang buwan sa gitna ng mga ulap. Dahil hindi ko ito ginagawa para sa kanya, Lucrecia. Ginagawa ko ito para sa aking sarili. Ayaw kong mamuhay na may kasamang matinding galit at tutun sa aking puso. At bilang isang nurse, hindi ko kayang tingnan ng isang taong namamatay kung may kakayahan naman akong tumulong. Ang pagganti ko ay tapos na. Nayon oras na para sa aking sariling paghilom. Naglakad si Felisa patungo sa maliit na kapilya sa dulo ng ospital upang hanapin ang tahimik na kapayapaan. Pagpasok niya, nakita niya si Mateo na nakaupo sa isang lumang bangko na gawa sa kahoy. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay habang umiiyak ng tahimik. Nang marinig ang tunog ng mga hakbang ni Felisa, mabilis na tumayo si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at pag-asa. Felisa, bakit ka narito? Bayad na ang operasyon ng ina mo, Mateo, ang patag na pahayag ni Felisa. Maaari na siyang operahan sa susunod na oras. Bumagsak muli si Mateo sa kanyang mga tuhod, hinawakan ang kanyang ulo, habang patuloy ang pagbuhos ng kanyang mga luha sa matinding pasasalamat. Diyos ko! Salamat, Felisa. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Patawarin mo ako. May pagkakataon pa ba para sa ating dalawa? Maaari ba nating simulan muli ang lahat ng nawala? Tumingin si Felisa sa kanyang dating asawa ng may banay at malungkot na mga mata. Mateo, pinapatawad na kita. Pinapatawad ko na kayo mag-ina dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng nakaraan sa aking bukas. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang basong na basag ay hindi na muling mabubuo ng walang sugat. Mamuhay ka ng marangal, Mateo, at huwag mo nang hahayaan ang sarili mong maging duwag muli. Tumayo si Felisa sa tabi ng bintana ng kapilya. Pinagmasdan niya ang isang grupo ng mga maliliit na ibon na malayang lumilipad sa malawak na kalangitan sa labas. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng isang pisikal na sensasyon ng pag-alis ng isang napakabigat na kadena ng bakal mula sa kanyang mga balikat. Siya ay malaya na. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya at mabilis na pumasok si Ate Lucrecia na may hawak na telepo, no ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kaba at gulat. Felisa! Ang tawag ni Lucrecia, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawag ang pulisya sa border sa Maynila. Nahuli na si Clara habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa gamit ang isang peking pasaporte. Mabuti naman kung ganoon, ang sagot ni Felicia. Ngunit hindi lang yon, Felisa. Ang seryosong dagdag ni Lucrecia. May kasama siyang isang lalaki na nahuli rin ng mga otoridad. At ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, ang lalaking yon ay ang matagal mo nang nawawalang kapatid sa ama, isang lihim na anak ni Gabriel Rojas na palihim na itinago at binayaran ng pamilya Ilustre sa loob ng maraming taon upang hindi makuha ang bahagi ng inyong malawak na lupain sa Negros. Natigilan si Felisa, ang kanyang puso ay dahan-dahang tumibok sa matinding gulat habang ang bagong misteryo ng kanyang pamilya ay muling nagbukas sa harap ng kanyang muka. Sa loob ng pribadong opisina ng Rosa Rojas Holdings sa Negros, nakatayo si Felisa sa tapat ng isang lalaki na may pamilyar na anyo. Ang lalaki ay si Gabriel Jr., ang kanyang kapatid sa ama na matagal nang itinago ng pamilya Ilustre. May bakas ng galit, takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Felisa. Ipagkakait mo rin ba sa akin ang bahagi ng yaman ni Papa? Ang may galit na tanong ni Gabriel Jr., ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko ba ay mabuti kang tao, Felisa, pero siguradong tulad ka rin ng mga Ilustre na gustong suluhin ang lahat ng lupaing ito. Tiningnan ni Felisa ang muka ng kanyang kapatid. Nakita niya doon ang parehong hugis na mga mata ng kanilang yumaong ama na si Gabriel Rojas. Walang galit sa kanyang puso, kundi isang malalim na habag para sa taong ginamit at niloko rin ng kasakiman ng iba. Gabriel Jr., ang malumanay na sagot ni Felisa habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi ako nareto upang makipag-away sa iyo. Kapatid kita sa dugo ng ating ama. Ang kalahati ng yaman na iniwan ni Papa na ipinagkait at itinago ng pamilya Ilustre sa loob ng maraming taon ay ibibigay ko sa iyo sa legal na paraan
upang magamit mo sa pagpapasimula ng iyong sariling marangal na buhi. Natigilan si Gabriel Jr. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba at ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malaking gulat at hindi mapaniwala ang katotohanan. Napaluhod siya sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at umiyak ng matindi sa kahihiyan sa kanyang mga maling akala tungkol sa kanyang kapatid. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan matapos ang huling bagyo ng kanilang pamilya. Itinatag ni Felisa ang Rosa Felisa Foundation sa loob ng malawak at magandang compound ng Hacienda Negros. Ang foundation ay naging isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at mga bata na nakaranas ng matinding pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa lipunan. Araw-araw nagtatrabaho si Felisa kasama ang mga social worker at mga doktor. Ginagamit niya ang kanyang sapat na karanasan bilang isang nurse upang personal na alagaan at bigyan ng lakas ang mga taong nangangailangan ng tulong. Ang kanyang buhay ay napuno ng tunay na kabuluhan at walang katulad na kagalakan. Isang hapon, habang naglalakad si Felisa sa pasilyo ng bagong gusali ng shelter, huminto siya malapit sa kusina. Pinagmasdan niya ang isang grupo ng mga kababaihan na dating nakaranas ng pananakit at matinding trauma. Sila ay sama-samang nagluluto, nagtatawanan at nagbabahagi ng mga kwento habang hinahawakan ng mainit na bagong lutong tinapay. Ang mabangong amoy ng pagkain at ang tunog ng kanilang wagas na tawanan ay pumuno sa buong silid. Dahan-dahang hinawakan ni Felisa ang hamba ng pinto habang ang isang mainit na luha ng wagas na kagalakan ay pumatak sa kanyang pisngi. Naalala niya ang mga pangarap ng kanyang ina na si Aling Rosa na gamitin ang kanilang malawak na lupain upang maging silong para sa mga taong itinapon at sinakta ng mundo. Habang nakatayo doon, lumapit si Maang Tasio sa kanya, may hawak na isang selyadong sobre. Senyorita Felisa, Ang malumanay na bati ng matandang katiwala. Umalis na po si Mateo sa Maynila. Nagpasya po siyang iwan ang lahat ng natitirang marangyang buhay at ibinigay ang natitirang bahagi ng kanilang kumpanya para sa inyong foundation. Ngunit iniwan niya ang sulat na ito para sa iyo bago siya maglaho. Binuksan ni Felisa ang sulat at binasa ang nilalaman nito sa kanyang isip. Felisa, ang nakasulat sa sulat ni Mateo. Hindi ko inaasahan ang iyong pagpapatawad matapos ang lahat ng ginawa ko. Ngunit nagpasya akong maglakbay upang hanapin ang aking sariling landas ng pagsisisi at pagbabago. Gagamitin ko ang natitirang lakas ng aking katawan upang makatulong sa iba upang maging karapat-dapat kahit kaunti sa pangalang ibinigay mo sa akin. Mamuhay ka ng masaya aking asawa. Itinabi ni Felisa ang sulat sa kanyang bag, may dalang tahimik na panalangin para sa kaligtasan at tunay na pagbabago ni Mateo. Pagkalipas ng 1 linggo, habang iniaayos ni Felisa ang mga kahon ng mga medical na kagamitan sa labas ng barong klinika ng foundation, isang malaking truck ng mga hollow blocks at mga semento ang pumarada sa labas ng gusali. Isang lalaki na nakasuot ng simpleng asul na working shirt, may kupas na maong at may bakas ng alikabok sa kanyang muka, ang dahan-dahang nagbababa ng mga mabibigat na hollow blocks mula sa likod ng truck. Nang punasan ng lalaki ang pawis sa kanyang gamit ang kanyang braso, nagtama ang kanilang mga mata ni Felisa. Natigilan si Felisa ang kanyang lalamunan ay dahan-dahang natuyo sa gulat. Si Mateo, ngunit hindi siya sumigaw o nag-utos sa mga gwardiya. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Mateo, mga kamay na dating malambot at hindi sanay sa hirap. Ngunit ngayon ay puno na ng mga paltos, sugat at matitigas na dumi dahil sa matinding manumanong pagtatrabaho. Nagtatrabaho siya doon bilang isang voluntaryo nang walang hinihiing sahod, ginagamit ang kanyang sariling pawis upang maitayo ang silong ng mga kababaihan na dating niyang hindi pinrotektahan. Dahan-dahang lumapit si Felisa patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng klinika kung saan nagpapahinga si Mateo. Nakaupo si Mateo sa isang sementadong upuan, hawak ang isang plastik na bote ng tubig habang pinupunasan ang kanyang pawisang leeg gamit ang isang lumang tuwalya. Nang mapansin ang anino ni Felisa, mabilis na tumayo si Mateo, may bakas ng kaba at malaking respeto sa kanyang mga mata habang mabilis na pinupunasan ang kanyang maruruming kamay sa kanyang pantalon. Felisa?
Pasensya ka na. Ang mahinahong boses ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Hindi ko gustong guluhin ka o magdala ng ingay sa lugar na ito. Gusto ko lang talagang tumulong sa pagpapatayo ng mga karagdagang kwarto para sa mga kababaihan. Tiningnan ni Felisa ang mukha ni Mateo. Wala na ang maangas na itsura ng isang tagapagmana ng pamilya ilustre. Ang nakatayo sa kanyang harap na yon ay isang lalaking nahanap ang kanyang sariling pakatao sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Bakit ka nagtatrabaho ng ganito kabigat, Mateo? Ang malumanay na tanong ni Felisa. Hindi ka sanay sa manumanong trabaho sa ilalim ng mainit na araw? Maari ka namang kumuha ng mas madaling trabaho sa Maynila. Mumiti ng bahagya si Mateo, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng mga paltos. Nung magkasama pa tayo sa mansyon, hinayaan ko ang aking sarili na maging bulag habang ikaw ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho para sa pamilya ko nang walang kahit pisong sahod. Ngayon, gusto ko namang gamitin ang sarili kong pawis at lakas para maitayo ang lugar na magliligtas sa mga taong dating hindi ko pinrotektahan. Hindi ako naghihintay na mahalin mo ako uli, Felisa. Alam kong napakarami kong pagkakamali. Gusto ko lang makabawi sa iyo at sa memorya ng nanay mo kahit kaunti. Naramdaman ni Felisa ang katapatan sa bawat salitang binikas ni Mateo. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay noong nakaraang buwan ay hindi na isang mabigat na desisyon, kundi isang ganap na kalayaan para sa kanilang dalawa. Sapat na ang ginagawa mo, Mateo, ang sagot ni Felisa, habang nakangiti ng bahagya. Kung gusto mo talagang manatili rito upang makatulong, maaari kang magtrabaho bilang supervisor ng construction at maintenance ng foundation. Ngunit bilang isang empleyado ng Rosa Felisa Foundation, hindi bilang aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Mateo at ang mga luha ng wagas na kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Tumanggo siya ng mabilis. Salamat, Felisa. Yan lang ang tanging hinihiling ko. Ang magsilbi sa inyo ng may katapatan. Nang sumapit ang gabi, ang buong bulwagan ng Hacienda Negros ay napuno ng liwanag at kasiyahan. Nagpasya ang mga magsasaka at ang mga kababaihan sa foundation na magdaos ng isang simpleng barrio fiesta bilang pagdiriwang sa tagumpay ng kanilang pamayanan. Ang mga makukulay na banderitas ay sumasayaw sa hangin sa ilalim ng mga dekorasyong ilaw at ang amoy ng masasarap na lokal na pagkain ay pumuno sa kapaligiran. Ang tunog ng simpleng gitara at mga awiting lokal ay nagdala ng isang masiglang damdamin sa lahat ng dumalo. Ang mga magsasaka ay nagtatawanan kasama ang kanilang mga pamilya at ang mga bata ay masayang naglalaro sa gitna ng plaza. Sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang lumapit ang matandang katiwala na si Mang Tasio kay Felisa. May hawak itong isang baso ng katas ng tubo at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Senyorita Felisa, Ang magalang na paanyaya ni Mang Tasio habang yumuyuko ng bahagya. Maaari ko po bang makuha ang unang sayaw ng ating mabuting senyorita ngayong gabi? Tumawa ng malakas si Felisa, isang tawang puno ng kalayaan at wagas na kagalakan. Siyempre naman, Mang Tasio. dinala ni Mang Tasio si Felisa sa gitna ng plaza sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw. Habang sumasayaw sila sa saliw ng mahinahong tugtog ng gitara, naramdaman ni Felisa ang lubos na kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang sakit, at wala na ang anino ng nakaraan. Siya ay muling naging isang malayang bata sa lupaing kanyang pinagmulan. Sa malayo nakatayo si Ate Lucrecia habang hawak ang isang baso ng alak, nakangiti ng buong pagmamalaki habang pinagmamasdan si Felisa. Habang nagpapatuloy ang sayawan, lumapit ang sekretarya ni Lucrecia at may inabot na isang ulat sa pananalapi. Binasa ito ni Lucrecia at mabilis na lumapit kay Felisa nang matapos ang sayaw. Felicia! Ang bulong ni Lucrecia. May dumating na isang napakalaking donasyon na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para sa klinika ng foundation mula sa isang hindi kilalang offshore account. Sino po ang nagpadala? Tanong ni Felicia. Walang pangalan, sagot ni Lucrecia habang ipinapakita ang maikling sulat na kasama ng donasyon. Ngunit may nakasulat dito na itayo mo na ang bagay na palaging ninais ng iyong ama at ina.
Maging masaya ka, Felicia. Napanghiti si Felicia, nararamdaman ang isang mainit at protektadong anino ng kanyang nakaraan na patuloy na nagbabantay sa kanya sa malayo. Ang misteryo ng pamilya Rojas ay hindi na isang sumpa, kundi isang gabay para sa kanyang magandang bukas. Naglakad si Felisa patungo sa dulo ng bukid, kung saan ang gintong kulay ng papalubog na araw ay dahan-dahang naglalaho sa likod ng malalawak na tubuhan. Hinawakan niya ang gintong locket sa kanyang leeg, pinagmasdan ang kagandahan ng kalikasan sa kanyang harap nang walang kahit kaanting takot, panghihinayang o pag-aalinlangan. Handa na siya para sa anumang bukas na darating. Lumipas ang 3 taon na tila ba isang banayad na ilog na dahan-dahang humuhugas sa lahat ng sugat ng nakaraan. Ang Hacienda Negros at ang Rosa Felisa Foundation ay naging isang buhay na simbolo ng pag-asa at pag-unlad sa buong rehiyon ng Kabisayaan. Ang malalawak na tubuhan ay patuloy na sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng araw na nagdadala ng tamis hindi lamang sa kalakalan, kundi sa buhay ng daan-daang pamilya ng mga magsasaka. Isang payapang hapon ng linggo, naglakad si Felisa patungo sa likod ng maliit na kapilya kung saan nakahimlay ang kanyang ina na si Aling Rosa. Ang puntod na gawa sa puting marmol ay napapaligiran ng mga sariwang puting rosas na maingat na inalagaan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumuhod si Felisa sa tabi ng puntod. Inilagay niya ang isang pumpon ng mga bagong pitas na bulaklak sa ibabaw ng marmol, habang ang simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang maikling buhok. Sa tabi ng marmol na lapida, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na usbong ng bedeng halaman na dahan-dahang sumusulpot mula sa ilalim ng basang lupa. Ito ay isang munting usbong ng bagong buhay na sumisibol mula sa abo ng lumang pighati. Dahan-dahang hinawakan ni Felisa ang malalambot na dahon ng usbong at isang banayad ng ngiti ng lubos na kapayapaan ang lumabas sa kanyang mga labi. "Ina?" Ang malumanay na bulong ni Felisa habang nakatingin sa puntod. "Payapa na po ang lahat. Wala na pong natitirang galit o sakit sa aking puso. Napatawad ko na po sila hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang buhay na walang bit-bit na tuto ng nakaraan. Tapos na po ang bagyo, Ina." Ang pagpapatawad na ibinigay ni Felisa ay hindi lamang nagpalaya sa kanyang sariling kaluluwa, kundi nagbigay din ng pagkakataon sa pamilya ilustre na mahanap ang kanilang sariling katotohanan. Si Senyora Teresa Bagaman, nakaligtas sa operasyon, ay nanatiling mahina ang katawan. Namumuhay siya ngayon ng napakapayak sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa ingay at pasipikadong karangyaan ng Maynila. Ang kanyang puso ay dahan-dahang lumambot sa pamamagitan ng panalangin at ng payak na pamumuhay. Si Mateo naman ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang guro sa isang maliit na pampublikong paaralan sa Negros. Sa bawat araw na lumilipas, ibinabahagi niya ang kanyang lakas at kaalaman para sa mga bata na mga magsasaka, habang patuloy na tumutulong bilang voluntaryo sa foundation tuwing weekend. Nahanap niya ang kanyang tunay na dignidad, hindi sa pamamagitan ng pangalan ng pamilya ilustre, kundi sa pamamagitan ng tapat at tahimik na paggawa. Si Chloe naman, matapos mapaglingkuran ang kanyang maikling parusa sa presento dahil sa perjury, ay nakalaya na at nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng clerk sa isang kumpanya sa lungsod. Natutunan niya ang leksyon ng buhay at pinili ang isang tahimik at marangal na pamumuhay malayo sa kasakiman. Sila ay hindi na mayaman sa paningin ng mundo, ngunit sa unang pagkakataon, nahanap nila ang kanilang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang toxic na pride at kayabangan. Tumingin si Felisa sa malawak na kalangitan kung saan ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa mga ulap. Sa bawat tagapakinig ng kanyang kwento, lalo na sa mga kababaihan na nakaranas ng matinding pagsubok, may isang huling mensahe si Felisa na nais iwanan sa kanilang mga puso. Ang tunay na yaman ng buhay ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon na iyong tinitirhan sa dami ng alahas na iyong isinusuot o sa kapangyarihan na meron ka sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng iyong kaluluwa, ang katapatan ng iyong puso, at ang dambuhalang lakas na bumangon mula sa bawat pagkakataon na itinapon ka ng mundo sa ulan.
Para sa bawat babae na kasalukuyan nagtitiis, umiiyak at nakakaranas ng kawalang katarungan, huwag mong hahayaan na sirain ng iba ang iyong sariling halaga. May isang lihim na lakas sa loob ng iyong dibdib na naghihintay lamang sa tamang panahon upang sumibol at magdala ng bagong liwanag sa iyong bukas. Maging matatag ka dahil ang bawat bagyo ay may katapat na payapang bukirin. Dahan-dahang tumayo si Felisa, inayos ang kanyang damit at naglakad pabalik patungo sa pangunahing gusali ng foundation kung saan naghihintay sa kanya ang mga kababaihan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang ganap na kalayaan, katatagan at walang katulad na pag-asa.